Umuulan ng malakas sa gabing iyon sa Makati. Ang mga patak ng tubig ay humahampas sa makapal na salamin ng penthouse ni Ryan na tila mga daliring nagpupumilit pumasok sa loob ng kanyang perpektong mundo. Mula sa ika-4 na palapag ang mga ilaw ng lungsod ay mukhang mga bituin na nalunod sa dilim. Ngunit para kay Ryan ang mga ito ay simpleng numero lamang. Elektrisidad, gastos, kita. Nakatayo si Ryan sa tapat ng malaking bintana. Hawak ang isang baso ng whiskey na kanina pa natunaw ang yelo. Sa edad na 40, taglay niya ang tikas ng isang taong sanay mag-utos. Ang kanyang mga mata ay matalim, laging naghahanap ng mali, laging naghahanap ng depekto. Ngunit sa gabing ito, ang depekto ay wala sa kanyang mga kontrata o sa mga gusaling ipinapatayo ng kanyang kumpanya. Ang depekto ay nasa loob ng kanyang sariling tahanan. Ang katahimikan ng silid ay binasag ng malakas na pagbukas ng pinto ng master bedroom. Iniluwan nito si Vanessa, ang kanyang fiancé, na may mukhang halos sumabog sa galit. Nakasuot ito ng seda na pantulog na nagkakahalaga ng higit pa sa kinikita ng isang karaniwang pamilya sa loob ng 1 taon. Wala pa rin, Ryan, mariing sabi ni Vanessa habang naglalakad palapit sa kanya. Ang boses nito ay matinis, puno ng akusasyon. Hinalughog ko na ang buong kwarto. Wala sa jewelry box, wala sa safe. Ang diamond necklace na bigay ng mama mo, nawawala. Uminom si Ryan ng kaunti mula sa kanyang baso, pilit na pinapakalma ang sarili. Baka naiwan mo lang sa sasakyan o sa opisina. Alam mo namang makakalimutin ka minsan kapag stressed ka. Huwag mo akong pagmukaing tanga. Sagot ni Vanessa, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Huminto siya sa tapat ni Ryan at itinuro ang direksyon ng kusina. 3 araw na simula nung huli ko yung suotin. At sa loob ng 3 araw na yon, sino lang ang ibang tao na pumapasok sa kwarto natin? Sino ang naglilinis, nag-aayos ng kama at may access sa lahat ng sulok ng bahay na ito? Napabuntong hininga si Ryan. Alam niya kung saan patungo ang usapang ito. Vanessa, huwag mong simulan. Si Nanay Rosario ang tinutukoy mo. Siya ang nagpalaki sa akin. Halos 30 taon na siyang naninilbihan sa pamilya ko. At iyon na nga ang problema. Mabilis na ganti ni Vanessa. Lumapit siya, lalo ang kanyang pabango ay humalo sa amoy ng alak. Masyado ka ng kampante. Dahil matanda na siya, akala mo ay santo siya, Ryan, mag-isip ka nga. Walang ibang tao dito. At napapansin ko siya nitong mga nakaraang linggo. Balisa. Laging nagmamadali umuwi. May tinatago ang matandang iyon. Natahimik si Ryan. Gusto niyang ipagtanggol si Rosario. Gusto niyang sabihin na ang babaeng nagpunas ng luha niya noong namatay ang kanyang ina ay hindi magagawang magnakaw. Ngunit ang binhi ng pagdududa na itinanim ni Vanessa ay nagsimula nang tumubo sa kanyang isipan. Totoo ang sinabi ni Vanessa. Napapansin din ni Ryan. Tuwing Martes at Huwebes, umaalis si Rosario ng eksaktong 7:00 ng gabi. At sa tuwing aalis ito, may bitbit itong malalaking itim na supot. Mga supot na hindi nito dala kapag dumarating sa umaga. Tingnan mo ito. Utos ni Vanessa sabay abot ng kanyang tablet kay Ryan. Sa screen makikita ang footage mula sa CCTV sa service elevator. Kuha ito noong nakaraang gabi. Nakita ni Ryan si Nanay Rosario. Nakayuko ito, suot ang lumang cardigan na ilang taon na nitong gamit. Sa bawat kamay nito ay may bitbit na tig-isang mabigat na itim na plastic bag. Hirap na hirap itong maglakad. Tila ba may pasan na mabigat na dalahin. Lumingon ito sa kamera saglit at sa malabong video, parang nakita ni Ryan ang takot sa mga mata nito. Ano ang laman ng mga bag na yan, Ryan? Bulong ni Vanessa sa kanyang tainga, parang isang ahas na nambubuyo. Pagkain gamit. O baka naman mga pilak at alahas na unti-unti niyang nilalabas sa bahay mo. Tandaan mo, sugarol ang tatay niya. At balita ko, may mga kamag-anak siyang lulong sa droga sa probinsya. Ang magnanakaw ay magnanakaw kahit pagaano katagal mo silang kilala. Naramdaman ni Ryan ang pag-init ng kanyang pisngi.
Ang tiwala ay isang marupok na bagay para sa kanya. Sa negosyo natutunan niyang ang pinakamalalapit na tao ang madalas na tumataraydor sa'yo. Kakausapin ko siya. Malamig na, sabi ni Ryan. Huwag mong kausapin, sabi ni Vanessa habang kinukuha ang tablet. Huliin mo. Kapag kinumpronta mo siya ngayon, itatanggi niya lang at magtatago na siya. Kailangan mong makita ng sarili mong mga mata kung gaano kawalang hiya ang babaeng tinuring mong pangalawang ina. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kusina. Lumabas si Nanay Rosario, dala ang tray ng hapunan. Ang kanyang buhok ay puting-puti na nakapusod ng maayos. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling maamo. Gayunpaman ngayong gabi, tila iba ang dating ng kaamuan na yon kay Ron. Tila ba isa itong maskara? Sir Ryan, Ma'am Vanessa, bati ni Rosario sa mahinang boses. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya habang ibinababa ang mga plato ng steak at mashed potatoes sa marmol na mesa. Pasensya na po at natagalan. Sinigurado ko pong malambot ang karne. Umupo si Vanessa at tinitigan ang pagkain na parang may dumi ito. Sana naman ay tama ang luto mo ngayon. Noong nakaraan parang guma ang pinakain mo sa amin. Hindi sumagot si Rosario. Yumuko lang ito bilang tanda ng pagpapakumbaba at akmang tatalikod na para bumalik sa kusina. Sandali! Pigil ni Ryan. Ang boses niya ay malalim umaalingaw-ngaw sa malawak na dining area. Huminto si Rosario at dahan-dahang humarap. Po, sir. Tinitigan siya ni Ryan. Hinahanap niya ang anumang senyales ng pagkakasala. Tiningnan niya ang suot nitong uniforme, malinis plansado. Tiningnan niya ang mga kamay nito, magaspang pamilyar. Ito ang mga kamay na nagluto ng sopas para sa kanya noong may sakit siya. Pero naisip niya ang kwintas. Naisip niya ang mga itim na supot sa CCTV. May problema ba tayo dito sa bahay, nanay? Tanong ni Ryan. Sinasadya niyang gamitin ang tawag na nanay para makita kung magre-react ito. Humurap si Rosario naguluhan. Problema po, wala naman po, sir. Maayos naman po ang lahat. Wala kang gustong sabihin sa akin, diin ni Ryan. Nagkatinginan si Rosario at Vanessa. Nakangisi ng mapait si Vanessa. Sige na, Manang, magsabi ka na ng totoo. Baka sakaling maawa pa kami sa'yo. Hindi ko po kayo maintindihan. Sagot ni Rosario at sa pagkakataong ito, naramdaman ni Ryan ang panginginig sa boses ng matanda. Kung tungkol po ito sa sweldo, hindi naman po ako nagrereklamo. Hindi ito tungkol sa pera. Biglang sigaw ni Ryan, sabay hampas ng kamao sa mesa. Ang mga kubyertos ay kumalansing ng malakas lumikha ng matinis na tunog na bumasag sa katahimikan. Napapaatras si Rosario, gulat sa inasal ng alaga. Sir Ryan! Tumayo si Ryan, ang kanyang galit ay tulad ng isang dam na bumigay. Ang stress sa trabaho, ang pagkawala ng kwintas, at ang pakiramdam na niloloko siya ng taong pinagkakatiwalaan niya ay nagsama-sama. Ibinibigay ko ang lahat sa'yo. Sumbat ni Ryan, ang kanyang mukha ay namumula. Mataas ang pasahod ko, libre ang pagkain mo. May kwarto ka dito na mas maayos pa sa bahay ng karamihan. Tapos ano? Ganito ang isusukliin mo, ang magsinungaling sa harap ng pagmumukha ko. Ryan, huminahon ka. Kunwari ay awat ni Vanessa. Pero halata, sa boses nito ang kasiyahan. Baka atakihin yan. Ikaw pa ang masisi. Nanginginig ang mga labi ni Rosario. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamuo ang luha, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit ng paratang. Sir, wala po akong ginagawang masama. Kilala niyo po ako. Ako po ito, si Rosario. Hindi ko na alam kung sino kaputol ni Ran. Lumapit siya kay Rosario, ang kanyang anino ay tumakip sa maliit na katawan ng matanda. Araw-araw nakikita kitang lumalabas na may dalang mga supot. Akala mo ba tanga ako? Akala mo ba hindi ko napapansin na ninanakawan mo ako sa harap-harapan? Hindi po nakaw yun. Mahinang depensa ni Rosario. At ano regalo?
Sarkastikong tawa ni Ran. Ano ang laman ng mga supot na yon? Sabihin mo. Bumuka ang bibig ni Rosario para magsalita, pero muli niya itong itinikom. Tila may pumigil sa kanya. Isang lihim, isang pangako sa sarili. Yumuko na lang siya at bumulong. Mga tira-tira lang po. Mga gamit na hindi na kailangan. Tira-tira. Ulit ni Ryan puno ng dismaya. Sinungaling. Tinalikuran niya ang matanda at naglakad pabalik sa bintana. Hindi niya kayang tingnan ang mukha ni Rosario. Nasusuklam siya sa ideya na ang babaeng ito ay isa palang parasite na kumakain sa yaman niya habang nakatalikod siya. Umalis ka sa harapan ko. Malamig na utos ni Ryan hindi lumilingon. Bago pa magdilim ang paningin ko at ipakaladkad kita sa security. Narinig niya ang mabibigat na hininga ni Rosario. Narinig niya ang mahinang hikbi na pilit nitong pinipigilan. At pagkatapos ang tunog ng mga paang humahakbang palayo, pabalik sa kusina hanggang sa marinig ang pagsara ng pinto ng servants' quarters. Nilapitan siya ni Vanessa at ipinatong ang kamay sa balikat niya. Ang hawak nito ay mainit pero hindi nakakapagpatahan. Tama ang ginawa mo, honey. Kailangan nilang matuto ng leksyon. Masyado mo silang pinalaki sa layaw. Hinawi ni Ryan ang kamay ni Vanessa. Gusto kong mapag-isa. Nagkibit balikat lang si Vanessa at naglakad pabalik sa kwarto. Iniwan si Ryan sa dilim. Bumalik ang tingin ni Ryan sa labas ng bintana. Ang ulan ay mas lumakas pa tinatakpan ang tanawin ng lungsod. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay tila ibang tao, isang taong galit, pagod at nagdududa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang kalendaryo. Huwebes ngayon. Ngayong gabi ulit aalis si Rosario. Tira-tira. Bulong ni Ryan sa sarili, ang galit ay muling sumiklab sa kanyang dibdib. Tingnan natin kung anong klaseng tira-tira ang kailangan mong ilagay sa dalawang malaking supot. Nagpasya na siya. Hindi na ito tungkol sa kwintas. Tungkol ito sa prinsipyo. Tungkol ito sa katotohanan. Nagbihis si Ryan. Pinalitan niya ang kanyang suot pambahay ng isang itim na jacket at jeans. Kinuha niya ang susi ng kanyang itim na SUV. Hindi ang kanyang karaniwang sports car na madaling mapansin. Hihintayin niya itong lumabas. Susundan niya ito. At ngayong gabi, huhubaran niya ng maskara si Nanay Rosario. Kung nagnanakaw ito, sisiguraduhin niyang sa kulungan ang bagsak nito. Wala siyang pakialam sa pinagsamahan. Sa mundo ni Ryan, walang puwang ang mga traidor. Habang hinihintay niya ang pagbukas ng gate ng service exit mula sa loob ng kanyang nakaparadang sasakyan, sa kabilang kalsada, naramdaman ni Ryan ang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Para bang sinasabi ng kanyang puso na huminto, na huwag nang ituloy. Pero ang kanyang utak na nilason ng mga salita ni Vanessa ay mas malakas sumigaw. Bumukas ang gate. Lumabas si Rosario. Nakasuot ito ng manipis na kapote sa gitna ng bagyo. At gaya ng inaasahan, bitbit nito ang dalawang malaking itim na supot na halos ikuba ng kanyang likod. Pinaandar ni Ryan ang makina ng sasakyan. Ang tunog ng makina ay parang ungol ng isang hayop na handang manila. Huli ka, bulong niya. At sa gabing iyon, nagsimula ang paglalakbay ni Ryan, hindi lang papunta sa madilim na eskinita ng Maynila, kundi papunta sa katotohanang dudurog sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang ulan ay hindi tumitigil. Para itong kurtinang pilak na tumatakip sa buong lungsod ng Maynila, pinalalabo ang liwanag ng mga poste ng ilaw at nilulunod ang ingay ng trapiko. Sa loob ng kanyang itim na SUV, mahigpit ang hawak ni Ryan sa manibela. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang pampasaherong jeepney na nasa unahan niya ilang metro lang ang layo. Sa loob ng siksikang jeep na yon, nakasakay si Nanay Rosario. Nakita ni Ryan kung paano nahirapan ang matanda kanina sa pagsakay. Ang dalawang malaking itim na supot ay tila hihila sa kanya pababa sa putikan. Walang tumulong dito. Ang ibang mga pasahero ay abala sa pagprotekta sa kanilang mga sarili mula sa ulan o sadyang manhid
na sa hirap ng iba. Nakaramdam ng kirot si Ryan sa kanyang dibdib habang pinapanood ito kanina. Pero mabilis niyang pinatay ang emosyong yon. Arte lang yan. Bulong ni Ryan sa sarili, inuulit ang mga salita ni Vanessa. Ginagamit niya ang awa mo para makalusot. Ang sasakyan ni Ryan ay tahimik at malamig amoy, mamahaling leather at pino. Sa labas ang mundo ay magulo at basa. Sinundan niya ang jeepney habang binabagtas nito ang EDSA palayo sa makikinang nagusali ng Makati palayo sa sibilisasyon na kilala niya. Habang tumatagal ang biyahe, unti-unting nagbabago ang paligid. Ang malalawak na kalsada ay sumikip. Ang mga glass building ay napalitan ng mga lumang apartment na may mga nakasampay na labada sa bintana kahit umuulan. Ang mga ilaw sa kalsada ay naging madalang at ang mga lubak sa daan ay lumalim. Napangiwi si Ryan nang tumalsik ang maitim na tubig mula sa isang lubak papunta sa windshield ng kanyang SUV. Pinaandar niya ang wipers. Ang dumi ng lungsod ay pilit na kumakapit sa kanyang sasakyan. Ang jeepney ay huminto sa isang kanto na hindi pamilyar kay Ryan ngunit alam niya ang reputasyon ng lugar na ito. Ito ang hangganan ng Tondo at ng Ilog Pasig. Isang lugar na iniiwasan ng mga taong katulad niya. Isang lugar kung saan ang batas ay rekomendasyon lamang at ang kaligtasan ay hindi garantisado. Bumaba si Rosario. Mula sa malayo sa ilalim ng liwanag ng headlights ni Ryan, mukha itong maliit na langgam na may pasan na mabigat na dalahin. Hinila nito ang mga supot, isinakbit ang isa sa balikat at binitbit ang isa sa kanang kamay. Naglakad ito papasok sa isang masikip na eskinita na hindi kayang pasukin ng sasakyan. Damit mura ni Ryan. Pinatay niya ang makina. Saglit siyang nag-alinlangan. Ligtas ba ang iwan ng kanyang sasakyan dito? Tumingin siya sa paligid. May mga tambay sa tapat ng isang saradong tindahan na nakatingin sa kanyang SUV. Ang mga mata nila ay matatalim puno ng inggit at hinala. Pero ang kagustuhan niyang malaman ng katotohanan ay mas matimbang kaysa sa takot niya para sa kanyang sasakyan. Hinugot niya ang kanyang baril mula sa glove compartment, isang maliit na pistol na lisensyado, at isinuksok ito sa likod ng kanyang pantalon na tatakpan ng kanyang jacket. Binuksan niya ang pinto at sinalubong siya ng amoy. Ito ay pinaghalong amoy ng basurang nabubulok, usok ng tambutso, at ang malansang amoy ng Ilog Pasig na humahalo sa ulan. Napahawak si Ryan sa kanyang ilong. Ito ang amoy ng kahirapan. Ang amoy na pilit niyang tinatakbuhan simula nang manahin niya ang kumpanya ng ama. Naglakad siya papasok sa eskinita, maingat na iniiwasan ang mga putik, pero imposible ito. Ang kanyang Italian leather shoes ay agad na lumubog sa malapot na dumi. Napamura siya sa isip. Ang bawat hakbang ay tila pagbaba sa impyerno. Sinundan niya ang anino ni Rosario. Ang matanda ay naglalakad nang mabilis kabisado ang bawat liko ng pasikot-sikot na daan. Ang mga dingding ng mga bahay ay gawa sa pinagtagpi-tagping yero at plywood. Rinig ni Ryan ang tunog ng mga telebisyon sa loob, ang yakan ng mga bata, at ang sigawan ng mga mag-asawa. Dikit-dikit ang mga buhay dito. Walang privacy, walang espasyo. Bakit dito pupunta si Rosario? Ang hinala ni Ryan ay lalong lumalim. Ito ang perfect na lugar para magbenta ng nakaw. Walang CCTV, walang pulis, walang magtatanong. Dito siguro dinadala ni Rosario ang mga alahas, ang mga pilak, o kung ano paman ang ninanakaw nito. Baka may kinakasama itong sugarol dito o anak na lulong sa bisyo. Huminto si Rosario sa tapat ng isang lumang istruktura sa dulo ng eskinita. Isa itong dating bodega. Ang mga pader ay halos gumuho na at ang bubong ay tinagpian ng asul na trapal. Sa gilid nito ay may nakapintang kupas na sign Barangay Pag-asa. Natigilan si Ryan. Pamilyar ang pangalan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at binuksan ang map app. Ang pulang tuldok ng kanyang lokasyon
ay kumurap-kurap sa screen. Riverside Project. Nanigas ang kanyang panga. Ito ang lupaing nabili ng kanyang kumpanya noong nakaraang taon. Ito ang lugar na nakatakdang patagin sa susunod na linggo para tayuan ng isang bagong commercial complex at high-rise condominiums. Si Nanay Rosario ay pumupunta sa lugar na nawawasakin niya. Mas lalo siyang naguluhan. Anong ginagawa niya dito? Nagbabayad ba siya ng proteksyon? Nagkubli si Ryan sa likod ng isang poste ng kuryente nang bumukas ang pinto ng bodega. Ang liwanag mula sa loob ay tumapon sa basang kalsada. Mula sa kanyang pwesto, nakita ni Ryan ang nangyari. Hindi lang si Rosario ang tao doon. May mga naghihintay sa kanya. Mga lalaking nakasando na may mga tattoo, mga babaeng gusgusin na may kargang sanggol, at mga batang walang sapin sa paa. Nang makita nila si Rosario, hindi sila sumugod para magnakaw. Sumalubong sila na parang mga deboto na nakakita ng santo. Dumating na siya. Dumating na si nanay. Sigaw ng isang bata. Nakita ni Ryan kung paano inabot ng isang lalaking may pilat sa muka ang mga bag mula kay Rosario. Sa paningin ni Ryan, mukha itong transaksyon. Ibinibigay ni Rosario ang goods. Salamat, nanay. Kanina pa kami naghihintay, sabi ng lalaki. Ang boses nito ay paos at magaspang. Pasensya na traffic, sagot ni Rosario, pinupunasan ng ulan sa kanyang mukha. Kumusta si Tatay Antonio? Mataas ang lagnat. Nanginginig, sagot ng lalaki. Pumasok sila sa loob. Naiwan si Ryan sa labas basang-basa at naguguluhan. Antonio sino? Si Antonio ang sugarol. Ang drug lord. Kailangan niyang makita ang nasa loob. Kailangan niyang makita ang ebidensya ng pagnanakaw. Dahan-dahan lumapit si Ryan sa isang bintanang may mga rehas na kalawangin. Ang salamin ay basag, na tinakpan lang ng karton, pero may maliit na butas na pwede niyang silipan. Ang nakita niya sa loob ay nagpakunot ng kanyang noo. Hindi ito sugalan. Hindi ito bentahan ng droga. Ang bodega ay puno ng mga taong nakahiga sa mga banig at karton. May mga makeshift na kurtina na nagsisilbing dibisyon. Sa gitna may isang mahabang mesa na puno ng, mga bote ng gamot, alcohol, bulak, at mga pagkain. Nakita niya si Rosario na naglalabas ng mga laman ng itim na supot. Hindi alahas ang inilabas niya. Naglabas siya ng mga balot ng tinapay, mga dilata, at mga kahon ng gamot na may tatak ng mga generic brands. Pero ang utak ni Ryan na sanay maghanap ng katiwalian ay humanap ng ibang interpretasyon. Front lang yan. Bulong niya sa sarili. Cover up para sa iligal na operasyon sa likod. Nakita niya si Rosario na lumapit sa isang matandang lalaki na nakahiga sa isang papag. Ito siguro si Antonio. Ang binti ng lalaki ay balot ng maruming benda. Tinanggal ni Rosario ang benda. Kahit mula sa malayo nakita ni Ryan ang itim at nagnanaknak na sugat, gangrene. Napakunot noo si Ryan. Bakit ginagawa ito ni Rosario? Hindi siya doktor. Biglang may pumasok na isang lalaki mula sa likurang pinto ng bodega. Bata pa ito, siguro ay nasa early 20s. Matangkad matipuno. Pero simple ang suot, isang kupas na t-shirt at maong. May dala itong timba ng tubig. Ito si Kian. Nakita ni Ryan kung paano nagliwanag ang mukha ni Rosario nang makita ang binata. Lumapit si Kian kay Rosario at nagmano. Isang kilos ng paggalang na matagal nang hindi ginagawa ni Ryan. Hinawakan ni Rosario ang mukha ni Kian at may ibinulong, pagkatapos ay may inabot na isang sobre. Pera. Nakita ni Ryan ang pag-abot ng pera. Doon na nag-init ang kanyang ulo. Iyon na ang kumpirmasyon. Ninanakawan siya ni Rosario para ibigay sa lalaking ito. Siguro ay anak sa labas o baka naman boy-toy. Gaya ng hinala ni Vanessa. Ang pera niya ang pinaghirapan niya ay napupunta sa batang ito habang siya ay niloloko sa sarili niyang pamamahay. Ang galit ay parang apoy na tumupok sa kanyang katinuan. Hindi na siya makakapaghintay pa.
Hindi na niya kailangan ng mas marami pang ebidensya. Ang pag-abot ng pera ang huling pako sa kabaong ng kanyang tiwala. Umatras si Ryan mula sa bintana at naglakad papunta sa pintuan ng bodega. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat, bawat tapak ay puno ng autoridad. Hinawakan niya ang hawakan ng pinto. Malamig at kinakalawang. Sa loob ng kanyang isip naroon si Vanessa na bumubulong. Sabi ko sa'yo traitor siya. Harapin mo. Ipamukha mo sa kanila kung sino ka. Huminga ng malalim si Ryan. Hinanda niya ang kanyang sarili para sa gulo. Wala siyang pakialam kung marami sila. Siya si Ryan Terry. Siya ang may-ari ng lupang tinatapakan nila. At ngayong gabi, babawiin niya ang kung ano ang sa kanya. Sa isang malakas na tulak binuksan niya ang pinto. Ang kalansing ng yero at ang biglaang pagpasok ng hangin at ulan ay nagpatigil sa lahat ng tao sa loob. Lahat ng mata ay napalingon sa kanya. Nakatayo si Ryan sa pintuan, basang-basa. Ang kanyang mamahaling jacket ay nabahira ng putik, pero ang kanyang tindig ay nanatiling mapagmataas. Ang kanyang anino ay humaba sa sahig ng bodega, tila isang higanting halimaw na handang lamunin ang munting liwanag na mayroon sila. Nakita niya ang gulat sa mukha ni Rosario. Nanlaki ang mga mata nito, nabitawan ang hawak na bulak. Sir Ryan, bulong ni Rosario, ang boses ay puno ng takot. Tinitigan siya ni Ryan at sa unang pagkakataon, walang pagmamahal sa kanyang mga mata. Puot lang. Huli ka, sabi ni Ryan, ang boses ay mababa, pero dumadagundong sa katahimikan ng silid. At sa labas, kumulog ng malakas, tila sinasabayan ang bagyong parating sa pagitan ng 2 taong dating mag-ina ang turingan. Ang pagpasok ni Ryan sa loob ng bodega ay tila isang pagsabog na yumanig sa bawat sulok ng silid. Ang hangin ay bumigat. Ang mga bulong ng pasasalamat kanina ay napalitan ng takot at pagkabigla. Ang tanging naririnig lamang ay ang patak ng ulan sa butas-butas na yero at ang mabibigat na hininga ni Ryan. Nakatitig sa kanya ang lahat. Ang mga mata nila ay nanlalaki, tila nakakita ng multo o mas masahol pa ng isang berdugo. Hindi pinansin ni Ryan ang mga taong nakahiga sa sahig. Ang kanyang paningin ay nakapako sa sobrang iniabot ni Rosario kay Kian. Sa kanyang isip yon ang ebidensya. Iyon ang pera niya. Iyon ang katas ng kanyang kumpanya na ninakaw ng babaeng pinagkatiwalaan niya. Ibigay mo sa akin yan. Utos ni Ryan, ang boses ay malamig at matalim. Humakbang siya palapit kay Kian, hindi alintana ang putik na dumidikit sa kanyang sapatos. Mabilis na itinago ni Kian ang sobre sa likod niya. Ang binata ay hindi yumuko o nagpakita ng takot. Sa halip, ang kanyang panga ay tumigas at ang kanyang mga kamao ay kumuyom. Sino ka para pumasok dito ng ganyan? Ako, sarkastikong tawa ni Ryan. Ako lang naman ang may-ari ng lupang tinatapakan mo at malamang pati ng perang hawak mo. Binaling ni Ryan ang tingin kay Rosario. Ang matanda ay nanginginig, nakahawak sa gilid ng mesa para hindi matumba. Ang mukha nito ay maputla, parang inalisan ng dugo. Sir Ryan, pakiusap, umalis na po kayo. Nanginginig na pakiusap ni Rosario. Wala kayong dapat makita dito. Wala. Sumigaw si Ryan. Sa sobrang galit, hinablot niya ang isa sa mga itim na supot na nasa ibabaw ng mesa. 3 linggo kitang pinapanood, nanay. 3 linggo kang nagpupuslit ng gamit mula sa bahay ko. Ano ito? Alahas gadgets, mamahaling alak. Sa isang marahas na kilos, itinaob ni Ryan ang supot. Inaasahan niyang kakalansing ang mga ginto o pilak sa sahig. Inaasahan niyang makikita ang kwintas ni Vanessa. Ngunit walang kumalansing, walang kuminang. Sa halip, gumulong sa maruming semento ang laman ng supot. 10 piraso ng tinapay, mga pakete ng noodles, mga bote ng alcohol at betadine. Ilang banig ng generic na paracetamol at antibiotics, at mga lumang damit na galing sa donation drive
na inakala ni Ryan ay itinapon na nila noon pa. Natigilan si Ryan, tinitigan niya ang mga gamit na nagkalat sa putikan. Isang bote ng alkohol ang gumulong at tumama sa dulo ng kanyang sapatos. Ang katahimikan sa bodega ay nakabibingi. Nasaan bulong ni Ryan nalilito? Tiningnan niya ang isa pang supot at mabilis itong pinunit. Muli walang alahas. Laman nito ay mga diaper para sa matatanda at gatas para sa mga bata. Nasaan ang ninakaw mo? Sigaw ni Ryan pilit na hinahanap ang hustisya sa sarili niyang imahinasyon. Saan mo tinago ang kwintas ni Vanessa? Saan mo dinala ang pera? Wala kaming ninakaw. Matigas na sabi ni Kian. Humakbang ito. Paharap hinarangan si Ryan mula kay Rosario. Ang mata ng binata ay nag-aapoy sa galit. Ang kapal ng mukha mong pagbintangan si nanay. Kian, tama na. Awat ni Rosario, humawak sa braso ng binata. Hindi nanay. Sagot ni Kian, hindi inaalis ang tingin kay Ryan. Kailangan malaman ng mayaman na to kung gaano siya kababaw. Tingnan mo ang paligid mo, mister. Tingnan mo. Itinuro ni Kian ang matandang lalaki sa papag si Mang Antonio. Ang matanda ay pilit na bumabangon, ang mukha ay angiwi sa sakit, habang nakalantad, ang nagnanaknak na sugat sa binti. Ito si Mang Antonio, sabi ni Kian, ang boses ay nanginginig sa galit. Kailangan niya ng antibiotics para hindi maputulan ng paa. Ang perang ibinigay ni nanay sa akin, pambili yun ng gamot niya. Hindi yun galing sa'yo. Galing yun sa sweldo ni nanay na pinagpaguran niya sa pagsisilbi sa'yo. Napatingin si Ryan sa sobrang hawak ni Kian. Pagkatapos ay tumingin siya kay Rosario. Totoo ba to, tanong ni Ryan? Pero sa loob-loob niya alam na niya ang sagot. At ang katotohanan yon ay mas masakit pa kaysa sa panloloko. Masakit dahil pinagmumukha siyang tanga. Pinagmumukha siyang kontrabida. Tumango si Rosario, tumutulo ang luha. Sir Ryan, ang mga tinapay binili ko po sa bakery sa kanto bago ako sumakay. Ang mga gamot sa sahod ko po kinukuha. Ang mga damit. Yan po ang mga pinaglumaan ninyo na sabi nyo ay itapon na. Sayang naman po kaya dinala ko dito. Bakit itanong ni Ryan halos pabulong? Bakit hindi mo sinabi? Dahil alam kong hindi nyo maiintindihan. Sagot ni Rosario sa mahinang boses puno ng lungkot. Dahil para sa inyo ang mga taong tulad namin ay numero lang. Basura, sagabal, sa mga gusaling itinatayo ninyo. Tinamaan si Ryan. Parang sinampal siya ng katotohanan. Pero imbes na yumuko at humingi ng tawad, umiral ang kanyang pride. Siya si Ryan Terry. Hindi siya pwedeng magkamali. Hindi sa harap ng mga taong ito. Hindi sa harap ng isang katulong at ng isang tambay sa squatters area. Ang kahihiyan ay naging depensa. Ang depensa ay naging galit. Kaya nagtayo ka ng sarili mong charity ward gamit ang oras ko. Balik ni Ryan, pinatigas ang kanyang mukha. Binabayaran kita para magtrabaho sa bahay ko, hindi para magpakabayani sa lugar na ito. Pagod ka sa trabaho, wala ka sa focus dahil inuubos mo ang lakas mo dito sa mga parasitiko na to. Bawiin mo ang sinabi mo. Sigaw ni Kian at akmang susugurin si Ryan. Mabilis na bumunot si Ryan. Sa isang iglap nakatutok ang kanyang baril sa dibdib ni Kian. Naghiyawan ang mga tao. Napahawak ang mga ina sa kanilang mga anak. Si Mang Antonio ay napadasal. Subukan mo bamanong hamon ni Ryan kay Kian. Ang kamay niya ay matatag sanay sa firing range, pero ang puso niya ay kumakalabog. Subukan mong dumikit sa akin at ipapakita ko sa iyo kung ano ang kayang gawin ng taong hinahamak ninyo. Huminto si Kian, humihingal ang mga mata, ay nanlilisik pa rin pero hindi na gumalaw. Sir Ryan, parang awa niyo na. Lumuhod si Nanay Rosario sa putik niyakap ang binti ni Ryan. Huwag anak ko ang turing sa kanya. Parang awa niyo na. Sir, ibaba niyo yan. Tiningnan ni Ryan si Rosario, ang babaeng nagpalaki sa kanya, na ngayon ay nakaluhod sa paanan niya, nagmamakaawa para sa buhay ng ibang lalaki. Nakaramdam siya ng selos,
Nakaramdam siya ng matinding pagtataksil. Mas mahal ni Rosario ang mga taong ito kaysa sa kanya. Ibinaba ni Ryan ang baril pero hindi niya ito itinago. Hinawi niya ang kamay ni Rosario gamit ang kanyang paa 1 kilos na puno ng pandidiri at pagtatakwil. Tumayo ka dyan, utos ni Ryan. Nakakahiya ka. Dahan-dahang tumayo si Rosario. Ang putik ay mantsa sa kanyang uniforme at sa kanyang dignidad. Umuwi ka, sabi ni Ryan, hindi tumitingin sa matanda. Kunin mo ang mga gamit mo. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo sa pamamahay ko. Sir, you're fired, deklara ni Ryan. Ang mga salitang yon ay binitawan niya na parang hatol ng kamatayan. At ang lugar na ito ang bahay-bahayan ninyo, sisiguraduhin kong sa susunod na linggo patag na ito. Wala akong ititirang kahit isang poste. Tumingin siya kay Kian at sa mga tao sa paligid. Maghanda kayo. Dahil sa ginawa ninyo ngayong gabi, wala akong ibibigay na awa. Tinalikuran sila ni Ryan. Naglakad siya palabas ng bodega, pabalik sa ulan, pabalik sa kanyang sasakyan. Bawat hakbang ay palayo sa liwanag ng munting klinikang yon. Pagpasok niya sa kanyang SUV, nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline at sa isang emosyon na ayaw niyang pangalanan, konsensya. Pinaandar niya ang makina at mabilis na pinaharurot ang sasakyan, paalis sa putikan ng Barangay Pag-asa. Sa rearview mirror nakita niya si Nanay Rosario na tumatakbo palabas ng eskinita, sumisigaw sa ulan pilit na humahabol. Sir yan, sir! Pero hindi huminto si Ryan. Tumaas ang bintana ng kanyang sasakyan, sinasaraduhan ang mundo, sinasaraduhan ang nakaraan. Sa kanyang isip siya ang biktima, siya ang niloko. At gagawin niya ang lahat para patunayan na tama siya, kahit pa ang kapalit nito ay ang pagwasak sa kaisa-isang taong tunay na nagmahal sa kanya. Bumukas ang elevator ng penthouse at iniluwan nito si Ryan. Basang-basa pa rin siya, ang kanyang mamahaling jacket ay tumutulo sa makintab na marmol na sahig. Bawat hakbang na iniiwan niya ay may kasamang putik-putik mula sa lugar na kinasusuklaman niya putik na ngayon ay dumudungis sa kanyang perpektong tahanan. Naghihintay si Vanessa sa sala. Nakaupo ito sa sofa, hawak ang isang baso ng red wine. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata ay nag-aabang. Nang makita niya ang itsura ni Ryan, tumayo siya at sinalubong ito hindi ng pag-aalala, kundi ng kuryosidad. So, tanong ni Vanessa, ang boses ay matinis. Tama ako, hindi ba? Nahuli mo ba siya? Nasaan ang kwintas? Hindi sumagot si Ryan. Naglakad siya diretso sa bar, kumuha ng bote ng whiskey at diretsyong ininom ito mula sa bote. Ang alak ay gumuhit, sa lalamunan niya mainit at mapait. Pero hindi nito kayang hugasan ang imahe ni Rosario na nakaluhod sa putikan. Ryan, kinakausap kita. Pagpupumilit ni Vanessa, hinawakan niya ang braso ni Ryan. Sabihin mo sa akin na nagnanakaw siya. Sabihin mo sa akin na tama ako. Ibinaba ni Ryan ang bote. Tumingin siya kay Vanessa. Ang kanyang mga mata ay pagod at galit. Walang kwintas, Vanessa. Sagot ni Ryan, ang boses ay paos. Walang alahas, walang ginto. Kumunot ang noo ni Vanessa. Ano imposible? Ano ang laman ng mga supot? Pagkain, mapait na tawa ni Ran. Gamot, basura, iyon ang laman. Dinedeliver niya sa mga squatters sa Riverside. Nagpapaka-Santa Claus siya gamit ang pera ko. Natahimik si Vanessa saglit, tila nag-iichip. Pagkatapos ay humalukip-kip ito at ngumisi. So ginagawa niyang charity fund? Ang kumpanya mo. Ryan, nakaw pa rin yon. Oras mo ang ninanakaw niya. Loyalty mo ang tinatapakan niya. Mas malala pa yon kaysa sa alahas. Niloloko ka niya sa harap-harapan para maging bida siya sa ibang tao. Tama si Vanessa. Iyon ang gusto paniwalaan ni Ryan. Mas madaling magalit kaysa tanggapin na nagkamali siya ng husga. Mas madaling isipin na traidor si Rosario kaysa aminin na siya ang naging halimaw sa kwentong ito. Sa sandaling iyon,
Bumukas ang pinto ng service elevator. Pumasok si Nanay Rosario. Basang-basa rin ito. Ang kanyang puting buhok ay nakadikit sa kanyang noo. Ang kanyang lumang sapatos ay nag-iiwan ng bakas sa sahig. Nanginginig siya sa ginaw, pero mas nanginginig siya sa takot. "Sir Ryan?" Tawag ni Rosario, ang boses ay halos pabulong. Humarap si Ryan. Ang kanyang mukha ay naging bato. "Bakit ka pa bumalik?" "Magpapaliwanag po ako." Hakbang ni Rosario palapit. "Hindi ko po intensyon na maglihim. Alam ko po na galit kayo, pero sana pakinggan niyo muna ako. Ang mga tao po sa Riverside, kailangan nila ng tulong. Wala na silang mapuntahan. At responsibilidad ko ba sila?" Sigaw ni Ryan. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong penthouse. Responsibilidad ko ba ang bawat pulubi sa Maynila, hindi Rosario? Ang responsibilidad ko ay ang kumpanya ko, ang pangalan ko, at ikaw. Ang responsibilidad mo ay ako. Lumapit si Ryan kay Rosario. Ang kanyang anino ay tumakip sa matanda. 30 taon, sumbat ni Ryan. 30 taon kitang pinakain, binihisan, binigyan ng matitirhan, tapos malalaman ko na ang loyalty mo ay wala sa akin, na mas pipiliin mong magsilbi sa mga taong yon kaysa ayusin ang trabaho mo dito. "Hindi po totoo yan, sir," umiiyak na sagot ni Rosario. "Mahal ko po kayo. Kayo po ang pamilya ko." "Kung pamilya mo ako, bakit ka nagsinungaling?" Singit ni Vanessa. Lumapit ito, nakataas ang kilay. "Bakit kailangan mong tumakas tuwing gabi? Dahil alam mong mali ang ginagawa mo. Alam mong ginagamit mo lang si Ryan." "Ma'am, wag po kayong magsalita ng ganyan. Tama na." Putol ni Ryan. "Tapos na ang usapan. Ayoko ng mga sinungaling sa bahay ko. Ayoko ng mga taong hati ang loyalty." Itinuro ni Ryan ang pinto ng kwarto ni Rosario. "Kunin mo ang mga gamit mo. Ngayon na. Bago pa ako tumawag ng pulis at ipakulong kita dahil sa trespassing." Nanlaki ang mga mata ni Rosario. "Sir, gabi na po. Umuulan. Wala po akong mapupuntahan." "Eh di dun ka matulog sa mga alaga mong squatter." Malamig na sagot ni Ryan. "Tutal sila naman ang mas mahalaga sa'yo." Hindi gumalaw si Rosario. Nakatayo lang ito, ang mga luha ay humahalo sa tubig ulan sa kanyang mukha. Tinitigan niya si Ryan, tila hinihintay na bawiin nito ang sinabi. Hinihintay na lumabas ang batang pinalaki niya. Pero wala ang batang iyon. Ang nasa harap niya ay isang estranghero na nilamon ng yaman at pride. Dahil sa inis na hindi ito gumagalaw, si Ryan mismo ang kumilos. Naglakad siya ng mabilis papasok sa kwarto ni Rosario. Maliit lang ito, malinis at simple. Sa ibabaw ng kama ay may isang lumang maleta. Hinablot ni Ryan ang maleta. Binuksan niya ang cabinet at sa pilitang hinakot ang mga damit ni Rosario, mga uniforme, mga lumang duster, mga t-shirt. Ibinato niya ang mga ito sa loob ng maleta nang walang pakundangan. "Sir, wag!" sigaw ni Rosario na sumunod sa kanya. "Ako na po. Parang awa niyo na." Hindi nakinig si Ryan. Ang galit niya ay pisikal na ngayon. Kinuha niya ang isang frame sa ibabaw ng mesa, litrato ni Ryan noong graduation niya kasama si Rosario na nakangiti. Tinitigan niya ito saglit, napuswas ay inihagis din sa loob ng maleta. Isinara niya ang zipper ng maleta ng marahas. Binitbit niya ito at kinaladkad palabas ng kwarto. "Ryan, tama na yan," sabi ni Vanessa, medyo nagulat sa tindi ng reaksyon ni Ryan. Pero hindi siya gumalaw para tumulong. Naglakad si Ryan papunta sa main door ng penthouse. Binuksan niya ito ng malakas. Sa labas ay ang hallway papunta sa elevator. "Lumayas ka!" sigaw ni Ryan, sabay hagis ng maleta palabas. Ang maleta ay dumula sa sahig ng hallway, tumama sa pader at bumukas. Kumalat ang mga gamit ni Rosario sa malamig na tiles. Ang kanyang mga damit, ang kanyang Rosario, ang litrato ni Ryan, lahat ay nagkalat. Napasinghap si Rosario. Tumakbo siya palabas para pulutin ang kanyang mga gamit. Lumuhod siya,
Sa sahig nanginginig ang mga kamay, habang pilit na ibinabalik ang kanyang dignidad sa loob ng sira-sirang maleta. Nakatayo si Ryan sa pintuan hinihingal. Ang kanyang dibdib ay masikip. Inaasahan niyang makaramdam ng ginhawa. Inaasahan niyang maramdaman ang tagumpay. Pero wala. Ang nararamdaman lang niya ay isang malalim at madilim na bangin sa kanyang tiyan. Dahan-dahang tumayo si Rosario. Isinara niya ang maleta. Binitbit niya ito. Pagkatapos ay humarap siya kay Ryan. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Ang takot ay napalitan ng isang nakakatakot na kalma. Tinitigan niya si Ryan diretso sa mata sa paraang hindi pa niya ginagawa sa loob ng 30 taon. Sir Ryan, simulan niya. Ang boses niya ay hindi nanginginig. Matatag ito. Pinalaki kita mula noong 2 taong gulang ka pa lang. Ako ang nagturo sa iyong maglakad. Ako ang nagturo sa iyong magsalita. Ako ang nagturo sa iyong magdasal noong namatay ang mama mo. Huminga siya ng malalim. Malaki ka na, Ryan. Matangkad, mayaman, makapangyarihan. Lumapit siya ng kaunti sapat lang para maamoy ni Ryan ang pamilyar na amoy ng sabon na gamit nito, ang amoy ng kanyang kabataan. Pero hindi ka lumaki. Dugtong ni Rosario. Tumanda ka lang, pero hindi ka naging tao. Ang batang inalagaan ko, matagal na palang patay. Ikaw na nasa harap ko, isa ka na lang anino. Tumalikod si Rosario. Naglakad siya papunta sa elevator. Pinindot ang button. Bumukas ang pinto. Pumasok siya at hindi na lumingon muli. Sinarado ng elevator ang pinto, tinatakpan ng mukha ng babaeng naging ina niya sa loob ng 3 dekada. Naiwan si Ryan sa pintuan. Ang mga salita ni Rosario ay tila mga balisong na nakatarak sa kanyang dibdib. Well, basag ni Vanessa sa katahimikan, naglakad palapit at isinarado ang pinto ng penthouse. Buti naman at tapos na. Good riddance. Tara na Ryan, uminom na lang tayo. Naglakad si Vanessa pabalik sa kwarto. Habang naglalakad dumaan siya sa may side table sa hallway. Saglit siyang huminto. Mula sa bulsa ng kanyang robe, inilabas niya ang diamond necklace. Ang kwintas na kanina pa niya nahanap sa ilalim ng kama, nahulog lang pala. Tinitigan niya ito, tapos tiningnan ang likod ni Ryan. Ngumisi si Vanessa. Binuksan niya ang drawer ng side table at itinago ang kwintas sa pinakailalim sa likod ng mga lumang resibo. Walang makakaalam. Bulong niya. Pero alam ni Ryan na may mali. Nakatayo pa rin siya sa lugar kung saan niya pinalaya si Rosario. Ang penthouse ay tahimik. Sobrang tahimik. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ryan kung gaano kalawak at kung gaano kalamig ang bahay na siya lang mag-isa ang nagmamay-ari. Sa loob ng 5 araw ang penthouse ni Ryan ay naging isang napakagandang libingan. Ang mga pader na marmol ay nanatiling makintab. Ang mga mamahaling painting ay nakasabit pa rin sa kanilang mga pwesto. Ang view ng Manila Bay mula sa balcony ay nanatiling nakakabighani. Pero may isang bagay na nawala ang kaluluwa ng bahay. Nagising si Ryan ng 6:00 ng umaga, gaya ng nakasanayan. Automatiko siyang bumangon, inaasahan ang amoy ng bagong timplang kape at ang amoy ng sinangag na bawang na laging sumasalubong sa kanya tuwing umaga sa loob ng 30 taon. Pero ang tanging sumalubong sa kanya ay ang amoy ng air freshener, lavender, artipisyal, masakit sa ilong. Naglakad siya papunta sa kusina. Inaasahan niyang makita ang likod ni Nanay Rosario sa may lababo o kaya ay naghihiwa ng prutas. Pero iba ang nakita niya. Isang estrangherong babae nakasuot ng asul na uniforme na may logo ng isang manpower agency ang nakatayo doon. Bata pa ito siguro ay nasa 20 anyos at may suot na earphones habang naguhugas ng pinggan. Good morning, sir. Bati ng babae nang mapansin siya. Tinanggal nito ang earphone medyo gulat. Tinitigan lang siya ni Ryan. Nasaan ang kape ko? Opo, sir. Ito na po. Nagmamadaling kumuha ang babae ng tasa at nagsalin mula sa coffee maker.
Kinuha ni Ryan ang tasa at humigop. Agad niyang ibinaba ito ng padabog sa mesa. Ang mainit na likido ay tumapon sa kanyang kamay pero mas masakit ang lasa. Mapait, reklamo ni Ryan, at malamig na. Ilang oras na itong nakatimpla. Kanina pa po, sir. Sabi po kasi ni Ma'am Vanessa, magtimpla na ako ng maaga. Katwiran ng katulong. Itapon mo yan, utos ni Ryan, hinihilot ang kanyang sentido. Gusto ko ng bagong timpla. Arabica beans lang, kalahating kutsarita ng asukal, walang cream. At hiwaan mo ako ng papaya. Siguraduhin mong tinanggal mo lahat ng buto. Natigilan ng katulong. Papaya po, wala po kaming biniling papaya, sir. Ang sabi po ni Ma'am Vanessa Manzanas na lang daw po para mas healthy. Napapikit si Ryan. Si Rosario alam na ayaw niya ng mansanas sa umaga dahil sumasakit ang tiyan niya. Si Rosario gigising ng 4:00 para pumunta sa palengke at bumili ng pinakamagandang papaya. Umalis ka sa harap ko, bulong ni Ryan. Po Umalis ka? Sigaw ni Ryan, ang boses ay puno ng frustrasyon. Tumakbo ang katulong pabalik sa dirty kitchen, takot na takot. Naiwan si Ryan na nakatayo sa gitna ng kanyang high-tech na kusina, gutom at galit. Pumasok si Vanessa fresh na fresh mula sa kanyang beauty sleep. Nakita niya ang natapong kape sa mesa. Ano na naman ba, Ryan? Iritableng tanong ni Vanessa. Pangatlong katulong na yan ngayong linggo. Kung sisigawan mo sila lahat, walang magtatagal dito. Hindi nila alam ang ginagawa nila. Sagot ni Ryan, umupo sa silya at tumitig sa kawalan. Sila ang hindi marunong o ikaw ang naghahanap ng wala. Umupo si Vanessa sa tapat niya at kumuha ng isang mansanas. Move on na, honey. Wala na si Rosario. At mas mabuti yon, wala nang magnanakaw, wala nang traidor. Traidor. Ang salitang yon ay parang tinik sa lalamunan ni Ryan. Simula noong gabing iyon sa Riverside, hindi na nawala sa isip niya ang mukha ni Rosario. Ang lungkot sa mga mata nito. Ang sinabi nito bago umalis, ang batang inalagaan ko. Matagal na palang patay. Kailangan ko ng dokumento. Biglang sabi ni Ryan, pilit na iniiba ang takbo ng isip niya. Yung deed of sale para sa Riverside Project. Kailangan kong reviewin bago ang demolition sa Makalawa. Nasa study room mo, sagot ni Vanessa habang kumakagat sa mansanas. Ikaw ang boss, di ba, hanapin mo? Tumayo si Ryan at nagtungo sa kanyang opisina sa loob ng penthouse. Ito ang silid kung saan siya nagtatrabaho kapag nasa bahay. Dito rin madalas pumasok si Rosario para maglinis at mag-ayos ng mga papeles na iniiwan niyang magulo. Binuksan niya ang filing cabinet. Magulo. Dati kapag binubuksan niya ito, nakaalpabeto ang lahat. Naka-color code. Alam ni Rosario kung saan ilalagay ang bawat kontrata kahit hindi naman ito nakatapos ng pag-aaral. Tinuruan niya ito noon kung paano mag-organisa at naging mas magaling pa ito sa kanya. Ngayon, halo-halo ang mga folder. Damn it! Mura ni Ryan habang hinahalughog ang mga papeles. Saan niya nilagay? Sa pinakailalim na drawer, may nakita siyang isang lumang kahon. Kulay asul ito, gawa sa bakal, at medyo kinakalawang na ang lock. Hindi ito pamilyar sa kanya. O baka pamilyar, pero nakalimutan na niya. Hinila niya ang kahon. Mabigat ito. Sinubukan niyang buksan pero nakalock. Kumuha siya ng letter opener at pilit na sinungkit ang lock dahil luma na bumigay ito agad na may tunog na parang bakal na naputol. Binuksan ni Ryan ang kahon. Inaasahan niya na baka ito ang stash ng mga nakaw na gamit ni Rosario. Baka nandito ang mga nawawalang pera o alahas. Pero ang laman ng kahon ay mga papel. Mga lumang papel na naninilaw na sa tagal. Kinuha niya ang nasa ibabaw. Isang litrato. Litrato ito ni Ryan noong 7 taong gulang siya, nakasakay sa bisikleta. Sa likod niya nakahawak sa upuan ng bike para hindi siya matumba ay ang kanyang yumaong ama
si Don Conrado. At sa gilid na kangiti habang may hawak na bimpo at tubig ay ang batang Rosario. Napalunok si Ryan. Matagal na niyang hindi nakikita ang nangiti ng ama niya. Kinuha niya ang susunod na dokumento. Isa itong Deed of Absolute Sale. Binasa niya ang detalye. Property 2 hektaryang lupain sa Batangas. Seller Rosario M. Dimagiba. Buyer Santa Lucia Development Corporation. Amount 2.5 million pesos. Date October 12, 1998. Napakunot ang noo ni Ryan. 1998. Ito ang taon na halos mabankrupt ang kumpanya ng tatay niya dahil sa Asian financial crisis. Naaalala ni Ryan ang panahong iyon. Bata pa siya pero natatandaan niya ang mga sigawan, ang pag-iyak ng mama niya, ang pagtatangka ng tatay niya na magbenta ng mga ari-arian pero walang bumibili. Bakit nagbenta ng lupa si Rosario noong taong yon? Mayaman pala ang pamilya nito sa probinsya. Kinuha niya ang papel na nakaklip sa likod ng deed of sale. Isa itong deposit slip ng bangko. Account name, Terry Construction at Holdings. Amount 2.5 milyong piso. Depositor Rosario M. Dimagiba. Nanigas si Ryan. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Idineposito ni Rosario ang pera sa kumpanya ng tatay niya. Bakit naghahanap pa siya ng ibang papel? Sa ilalim ng mga resibo, may nakita siyang isang sulat. Sulat kamay ito ng kanyang ama. Ang tinta ay kupas na, pero nababasa pa rin. Mahal na Rosario. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ang perang ibinigay mo ngayon, ito ang sasagip sa amin. Ito ang sasagip sa kinabukasan ni Ryan. Alam kong ito na lang ang natitirang pamana ng mga magulang mo. Sa'yo ang lupang iyon sa Batangas. At ibinigay mo sa amin ng walang pag-aalinlangan. Nahihiya ako bilang amo mo. Ako dapat ang nagbibigay sa'yo, hindi ikaw sa akin. Pero nangako ako sa'yo, Rosario. Kapag nakabangon kami, ibabalik ko ito. Nang higit pa, aalagaan namin si Ryan at aalagaan ka namin hanggang sa pagtanda mo. Hindi ka na iba sa amin. Ikaw ay pamilya. Nagmamahal Conrado Terry. Bumagsak si Ryan sa kanyang upuan. Ang sulat ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang mga daliri at lumapag sa sahig. Ang 2.5 milyon noong 1,978 ay napakalaking halaga. Iyon ang payroll money na kailangan ng tatay niya para hindi mag-aklas ang mga empleyado. Iyon ang perang sumalba sa kumpanya mula sa tuluyang pagsasara. Kung wala ang perang iyon, wala ang Terry Holdings ngayon. Wala ang penthouse na ito. Wala ang yaman ni Ryan. Ibinenta ni Rosario ang lupaing pamana ng mga magulang niya para isalba ang pamilya ni Ryan. At hindi niya ito kailanman isinumbat. Hindi niya ito kailanman binanggit. Kahit noong pinalayas siya ni Ryan, kahit noong inakusahan siya ng pagnanakaw ng tira-tirang pagkain, nanatili siyang tahimik. Diyos ko, bulong ni Ryan. Ang hangin sa kwarto ay tila nawala. Hindi siya makahinga. Naalala niya ang sinabi niya kay Rosario. Binibigyan kita ng sweldo. Binibigyan kita ng matitirhan. Pero ang totoo, si Rosario ang nagbigay sa kanya ng lahat. Si Rosario ang pundasyon kung bakit siya nakatayo ngayon. At bilang ganti, pinalayas niya ito sa gitna ng bagyo. Inakusahan ng pagnanakaw. Tinawag na magnanakaw dahil lang sa ilang piraso ng tinapay at gamot na binili nito gamit ang sarili nitong pera-pera, nakakarampot kumpara sa milyon na ibinigay nito sa kanila. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Vanessa may hawak na magazine. Ryan, nakita ko na ang gusto kong design para sa renovation ng kwarto ni Rosario. Gagawin nating walk-in closet para sa mga bags ko. Total malaki naman ang space. Tumayo si Ryan. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta. Ang halo ng galit-hiya at pagsisisi ay sumabog sa loob niya. Lumabas ka, sabi ni Ryan sa mababang boses. Ano? Tanong ni Vanessa naguguluhan. Sabi ko lumabas ka. Sigaw ni Ryan.
Hinablot niya ang isang crystal vase sa kanyang mesa at ibinato ito sa pader. Crash! Nagkalat ang bubog sa sahig. Napasigaw si Vanessa sa gulat at takot. Are you crazy? Sigaw ni Vanessa. Get out! Nanginginig si Ryan tinuturo ang pinto. Iwan mo ako mag-isa. Lahat kayo iwan niyo ako. Tumakbo palabas si Vanessa isinarado ang pinto. Naiwan si Ryan sa gitna ng nagkalat na bubog at mga lumang papel. Napaluhod siya sa sahig. Pinulot niya ang sulat ng kanyang ama. Ang mga luha na hindi niya iniyak sa libing ng kanyang mga magulang, ang mga luha na hindi niya iniyak noong umalis si Rosario, ay biglang bumuhos. Isang malalim na ungol ng pagsisisi ang lumabas sa kanyang dibdib. Tinawagan niya ang kanyang private investigator. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang telepono. Hanapin mo siya. Utos ni Ryan, ang boses ay basag. Hanapin mo si Rosario. Ngayon din. Kahit saang ospital, kahit saang shelter, hanapin mo siya. Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw ay masakit sa mata. Ang anino ng kahapon ay biglang naging isang higante. At si Ryan, sa kabila ng lahat ng kanyang yaman, ay naramdaman ang pagiging napakaliit. Ang pampublikong ospital sa Maynila ay isang lugar kung saan ang pag-asa at desperasyon ay magkatabing nakahiga sa masikip na pasilyo. Dumating si Ryan suot ang kanyang business suit, isang banyagang bagay, sa gitna ng dagat ng mga taong nakapila umiiyak at naghihintay. Ang amoy ng lugar ay sumampal sa kanya, pinaghalong amoy ng matapang na panlinis, pawis at dugo. Walang aircon sa hallway, tanging mainit na hangin mula sa mga electric fan na umiikot ng pagkatamad-tamad. Sir, bawal po pumasok dyan kung walang pasangsida ng isang guard. Hindi siya pinansin ni Ryan. Tuloy-tuloy siya sa paglalakad, ang kanyang mga mata ay mabilis na sinusuyod ang bawat kama, bawat mukha. Rosario de Magiba, sabi ni Ryan sa nurse station, ang boses ay nanginginig sa pagmamadali. Nasaan siya? Tiningnan siya ng nurse, pagod at walang pasensya. Ward 3. Sa hallway lang po, wala na kaming kwarto. Tumakbo si Ryan. Ang kanyang puso ay kumakalabog sa kanyang lalamunan. Sa dulo ng pasilyo sa tabi ng pintuan ng CR, nakita niya ang isang pamilyar na figura. Nakahiga si Nanay Rosario sa isang manipis na stretcher na may gulong. Nakadextrose ito, ang kanyang balat ay kulay abo at ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Walang kumot na maayos, tanging isang manipis na tela na nakatabon sa kanya. Nakaupo sa sahig sa tabi ng stretcher si Kian. Nakayuko ang binata, hawak ang kamay ni Rosario. Nang maramdaman ni Kian ang presensya ng tao sa harap niya, nagangat siya ng tingin. Ang galit sa mata ni Kian ay sapat na para sunugin si Ryan ng buhay. Anong ginagawa mo dito? Asik ni Kian tumayo at hinarangan si Ryan. Hindi ka ba kontento? Gusto mo pa siyang saktan lalo? Kian, tumabi ka. Pakiusap ni Ryan na wala na ang kanyang pagiging arogante. Gusto ko siyang makita. Ngayon? Mapait na tawa ni Kian. Ngayong agaw buhay na siya. Nasaan ka noong mga gabing nilalakad niya ang ulanan para makatipid sa pamasahe? Nasaan ka noong tinitiis niya ang gutom para may maipakain sa iyo ng masarap? Sino ang pamilya ng pasyente? Napalingon silang dalawa. Isang doktor ang lumapit, hawak ang chart ni Rosario. Mukha itong hindi natutulog ng ilang araw. Ako po. Sabay na sabi ni Ryan at Kian. Tiningnan sila ng doktor, pero mas nag-focus kay Ryan dahil mukha itong may pambayad. Mr. Terry, Ryan Terry, employer niya ako. Bumuntong hininga ang doktor. Mr. Terry, prangkahan na tayo. Malala ang kondisyon niya. Septic shock. Nagnanaknak ang sugat niya sa paa na hindi nagamot. Mataas ang sugar level, dehydrated, at higit sa lahat malnutrition. Natigilan si Ryan. Malnutrition pero kumpleto ang pagkain sa bahay. Mataas ang sweldo niya. Hindi sapat na may pera o pagkain, sir. Madiing sabi ng doktor. Kailangan kinakain niya yon. Kailangan iniinom niya ang gamot.
Ang katawan niya ay sumuko na sa pagod. Ilang taon na niyang pinapabayaan ang sarili niya. Sa tingin ko matagal na siyang hindi umiinom ng maintenance medicine para sa diabetes. Pumasok sa isip ni Ryan ang mga bote ng gamot na nakita niya sa bodega. Ang mga gamot na akala niya ay ninakaw. Iyon pala ay binili ni Rosario para sa iba habang tinitiis ang sarili niyang sakit. Gawin niyo ang lahat, Doc. Nanginginig na utos ni Ryan. Ilipat siya sa private room. Ilipat siya sa St. Luke's. Babayaran ko lahat. Kahit magkano. Umiling ang doktor. Hindi siya pwedeng ilipat ngayon. Masyado siyang mahina. Baka mamatay siya sa ambulansya pa lang. Kailangan natin siyang patatagin muna dito. Umalis ang doktor para asikasuhin ang ibang pasyente. Napaluhod si Ryan sa tabi ng stretcher. Hinawakan niya ang kamay ni Rosario. Ang lamig. Ang gaspang. Ito ang kamay na nagpupunas ng pawis niya noon. Ito ang kamay na pumirma sa dokumento para ibenta ang lupa nito at iligtas ang kumpanya niya. Nanay, bulong ni Ryan. Ang luha ay pumatak sa kamay ng matanda. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Oh my God, Ryan. This place is disgusting. Ang boses na yon ay parang kuko na kumaskas sa blackboard. Lumingon si Ryan. Nakatayo sa dulo ng hallway si Vanessa. Nakasuot ito ng puting dress at shades, takip-takip ang ilong gamit ang isang mamahaling panyo. Ang mga tao sa paligid ay nakatingin sa kanya, halo ang inis at pagkamangha. Tumayo si Ryan, pinahid ang luha. Bakit ka nandito, Vanessa? Sinundan kita. Irap ni Vanessa habang maingat na humahakbang para hindi madikitan ng mga dingding. Umalis ka na lang bigla sa bahay na parang baliw. At dito ka talaga nagpunta, sa squatter na ospital na to. Tiningnan ni Vanessa si Rosario na nakaratay. Wala man lang awa sa mukha nito. Pandidiri lang. Look at her, sabi ni Vanessa. She looks terrible. Pero Ryan, hindi mo nakasalanan yan. Matanda na siya. Talagang bibigay na ang katawan niyan. Umalis ka na, Vanessa, babala ni Ryan. Mababa ang boses niya, pero may panganib na nakatago dito. Ayoko nga pagmamatigas ni Vanessa. Nandito ako para sunduin ka. May dinner tayo with the investors mamaya, remember? Hindi ka pwedeng mawala. Amoy ospital ka na. Kailangan mo pang maligo. May nag-aagaw buhay dito, Vanessa. Sigaw ni Kian mula sa gilid. Wala ka bang respeto? Tiningnan siya ni Vanessa mula ulo hanggang paa. Excuse me? Huwag kang makasabat sa usapan ng may usapan, boy. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkaganyan ang katulong namin. Kinuha niyo lahat ng pera niya. Binalik ni Vanessa ang tingin kay Ryan. Hinawakan niya ang braso nito at hinila. Let's go, Ryan. Iwan mo na yan. Magpadala ka na lang ng tseke. Iyon lang naman ang habol nila. Di ba pera? Hindi gumalaw si Ryan. Nakatitig lang siya kay Vanessa. Sa unang pagkakataon, nakita niya ito ng malinaw. Walang makeup, walang filter. Nakita niya ang kapangitan ng ugali nito. Nakita niya ang sarili niya sa babaeng ito, ang Ryan, noong nakaraang linggo. Ang Ryan na walang puso. Ryan, ano ba? Inip na, sabi ni Vanessa. Hayaan mo na siyang mamatay kung oras na niya. Mas makakatipid pa tayo sa hospital bills. She's just a maid. Marami pa tayong mahahanap na iba. Naputol ang pisi ni Ryan. Sa tabi ng kama ni Rosario ay may isang pitzel ng tubig at isang baso na iniwan ng nurse. Sa isang mabilis na galaw, hinablot ni Ryan ang pitzel. Ryan, wait. Splash! Ibinuhos ni Ryan ang laman ng pitzel sa mukha at damit ni Vanessa. Nanigas ang buong hallway. Tumigil ang pag-iyak ng mga bata. Tumigil ang pagrereklamo ng mga pasyente. Ang tanging naririnig ay ang pagpatak ng tubig mula sa basang-basang buhok at dress ni Vanessa. Natulala si Vanessa. Ang maskara niya ay nagsimulang kumalat sa pisngi. Ang bibig niya ay nakabuka sa gulat. Nanginginig na, sabi ni Vanessa. You did not just do that. Lumapit si Ryan sa kanya.
Sobrang lapit na napaatras si Vanessa hanggang sa sumandal ito sa pader. "She is not just a maid," madiing sabi ni Ryan. Ang boses niya ay nanginginig sa galit. "She is my mother. More than my own mother ever was. At ikaw, wala ka sa kalingkingan ng babaeng yan." "Ryan, you're humiliating me," tili ni Vanessa. "No, Vanessa. You humiliated yourself," sagot ni Ryan. "Ngayon lumayas ka sa harap ko. Tapos na tayo. The engagement is off. Get out. You'll regret this." Sigaw ni Vanessa, ang muka ay pula sa hiya at galit. "Babalik ka rin sa akin. Wala kang kwenta kung wala ang pangalan mo." "Lumayas ka?" Sigaw ni Ryan na halos dumagundong sa buong floor. Tumalikod si Vanessa at tumakbo palabas ng hallway. Ang tunog ng kanyang heels ay palayo, nang palayo kasabay ng paglaho ng huling bahagi ng buhay ni Ryan, na puno ng pagpapanggap. Bumalik ang katahimikan sa paligid. Bumaling si Ryan kay Kian. Nakatingin ang binata sa kanya, gulat pa rin sa nangyari. Dahan-dahang bumalik si Ryan sa tabi ni Rosario. Hinawakan niya ulit ang kamay nito. "Hindi kita iiwan, nanay," bulong ni Ryan habang hinahalikan ang likod ng palad ng matanda. "Babawi ako. Pangako, babawi ako." Sa sandaling iyon, ang makapangyarihang CEO ay naglaho. Ang natira ay isang anak na natatakot mawalan ng ina. At sa gilid ng kanyang mata, nakita ni Ryan na dumilat ng bahagya si Rosario, tila narinig ang kanyang boses sa gitna ng dilim. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Dahil sa labas ng ospital, ang mga makina ng kumpanya ni Ryan ay nakaschedule pa ring wasakin ang Riverside bukas ng umaga. Ang pagbabago ng puso ay isang bagay. Ang pagpapahinto sa isang higanteng korporasyon ay iba. Humarap si Ryan kay Kian. "Kian," sabi ni Ryan, ang mukha ay seryoso. "Kailangan nating mag-usap tungkol sa Riverside." Tumango si Kian. Ang alitan ay hindi pa tapos, pero sa gabing ito may nabuong alyansa sa gitna ng amoy ng gamot at tubig na nagkalat sa sahig. Mabigat ang hangin sa loob ng pribadong kwarto kung saan inilipat si Nanay Rosario. Ang tanging naririnig ay ang ritmikong tunog ng cardiac monitor, isang paulit-ulit na paalala na ang buhay ng matanda ay nakabitin sa isang manipis na sinulid. Nakaupo si Ryan sa gilid ng kama, nakayuko, ang mga siko ay nakatuon sa kanyang tuhod. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot-gusot, na ang kanyang buhok ay magulo. Sa kabilang banda ng kwarto, nakatayo si Kian, nakasandal sa pader, ang mga mata ay nakapako kay Ryan na may halong pagdududa. "Bakit?" Basag ni Ryan sa katahimikan. Ang boses niya ay paos. "Bakit hindi niya sinabi sa akin? Bakit kailangan niyang akuin lahat ng problema ng lugar na yon?" Huminga ng malalim si Kian. Lumapit ito ng kaunti, ang galit sa muka ay napalitan ng pagod. "Dahil sa lugar na yon, hindi siya katulong," sagot ni Kian. "Sa Riverside siya sinanay. Siya ang takbuhan ng mga walang matakbuhan. Sa mansyon mo, tagasunod lang siya ng utos. Pero sa Riverside, may boses siya." Tiningnan ni Ryan ang mukha ni Rosario. Payapa ito habang natutulog, pero bakas ang hirap sa bawat linya ng kanyang mukha. "At yung lupa." Dagdag ni Kian, ang boses ay tumigas. "Yung lupang tinatayuan ng Riverside, alam mo ba kung gaano kahalaga yon sa kanya?" "Squatters area lang yon, Kian." Automatic na sagot ni Ryan, pero agad niyang pinagsisihan ang paggamit ng termino. "Para sa'yo, mabilis na ganti ni Kian. Pero para kay nanay, yon ang huling koneksyon niya sa nakaraan. Doon siya tumira noong pinalaya siya ng pamilya niya dahil pinili niyang magsilbi sa inyo kaysa mag-asawa. Doon siya tumira noong mga panahong wala pa siyang matuluyan, habang hinihintay na tanggapin siya ng tatay mo." Natahimik si Ryan. Isang piraso na naman ng puzzle ang nabuo. At ngayon, mapait nang ngumiti si Kian. Ang kaisa-isang lugar na itinuring niyang tahanan, wawasakin mo. Natigilan si Ryan.
Tumingin siya kay Kian. Anong ibig mong sabihin? Huwag kang magmaang-maangan, Mr. Terry, sabi ni Kian. Kinuha nito ang isang lukot na papel sa bulsa ng kanyang maong at inilapag sa kama sa tabi ng kamay ni Ryan. Isa itong Notice of Eviction, Notice to Vacate Riverside Community, Project Terry Commercial Complex at High-Rise Residences. Date of demolition October 15. Nanlaki ang mga mata ni Ryan. Kinuha niya ang cellphone niya at tiningnan ang petsa. October 14. Bukas bulong ni Ryan. Ang dugo ay umakyat sa kanyang ulo. Bukas ang demolisyon. Oo, sagot ni Kian. Kaya siya nagkandara pa nitong mga nakaraang linggo. Kaya siya naghakot ng gamot at pagkain, hindi para magnakaw kundi para maghanda. Alam niyang pagdating ng mga bulldozer mo bukas, marami ang masusugatan, marami ang magugutom, marami ang mawawalan ng tirahan. Napatingin si Ryan sa pangalan na nasa ibaba ng dokumento. Ang lagda na nagbigay ng pahintulot sa demolisyon, approved by Ryan C. Terry, CEO. Siya ang pumirma. Siya ang nagbigay ng hatol. Ang kamay na humahawak ngayon sa kamay ni Rosario, ang siya ring kamay na nagkumpas para wasakin ang mundo nito. Kailangan kong makita, biglang sabi ni Ryan. Tumayo siya puno ng determinasyon. Ang alin, tanong ni Kian. Ang Riverside. Dalhin mo ako doon. Ngayon na. Gabi na. Delikado. Pagtanggi ni Kian. Wala akong pakialam, sagot ni Ryan. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Kailangan kong makita ang wawasakin ko bago mahuli ang lahat. Nag-alinlangan si Kian pero nakita niya ang seryosong mukha ni Ryan. Wala na ang yabang. Ang natira ay desperasyon. Sumunod ka sa akin, sabi ni Kian. Bumalik sila sa Riverside. Ang ulan ay tumigil na pero ang putik ay naroon pa rin. Iniwan ni Ryan ang kanyang SUV sa labas ng eskinita sa tabi ng isang convenience store at naglakad pasok kasama si Kian. Iba ang pakiramdam ngayon kaysa noong unang gabi. Noong una nakita niya ito bilang isang maruming lugar na puno ng krimen. Ngayon, nakikita niya ito sa mata ng katotohanan. Nakita niya ang mga bahay na gawa sa tagpi-tagping yero. Sa bawat pinto may nakapintang malaking pulang X at ang mga letrang TDC, Terry Development Corp., ang marka ng kanyang kumpanya. Ang tatak ng kamatayan para sa mga bahay na ito. Tahimik ang paligid, pero hindi payapa. Ito ang katahimikan ng mga taong naghihintay ng bagyo. May mga pamilyang nag-iimpake sa labas ng kanilang bahay. Mga kahon, mga lumang electric fan, mga banig na nakatali. Walang matutuluyan ang mga taong ito. Ang relocation site na inoffer ng kumpanya ni Ryan ay nasa Bulacan, 5 oras ang biyahe mula sa trabaho nila sa Maynila. Walang tubig doon, walang kuryente. Alam ni Ryan iyon dahil siya ang nag-approve ng budget cut para sa relocation. Dito tayo, sabi ni Kian. Dinala siya nito sa isang maliit na bahay malapit sa ilog. Bukas ang pinto. Sa loob, nakaupo si Mang Antonio, ang matandang may gangrene sa paa. Nakataas ang paa nito sa isang upuan. Malinis na ang benda. Tay, may bisita, tawag ni Kian. Lumingon si Mang Antonio. Nang makita niya si Ryan, ang lalaking nagtutok ng baril kay Kian, hindi siya nagalit. Ngumiti siya ng mapait. Ang may-ari ng lupa, sabi ni Mang Antonio. Anong ginagawa mo dito, sir? Hindi pa naman umaga. Bukas pa ang dating ng mga makina. Hindi makasagot si Ryan. Ang hiya ay parang nakabarahang bato sa lalamunan niya. Pasok kayo, anyaya ni Mang Antonio. Pasensya na wala kaming maiaalok na steak. Pero may kape. Barako. Padala ng probinsya. Pumasok si Ryan. Ang sahig ay semento bitak-bitak. Ang dingding ay may mga litrato. Lumapit si Ryan para tingnan ang mga ito. May litrato ng isang birthday party. May mga lobo, may cake. At sa gitna nandoon si Nanay Rosario, tumatawa yakap ang isang bata.
Siya ang nagpaaral sa apo ko. Kwento ni Mang Antonio na pansin ang tinitingnan ni Ryan. Noong namatay ang anak ko sa construction site. Sa construction site ng kumpanya ninyo, sir. Walang ibinigay na tulong ang contractor. Aksidente daw. Si Nanay Rosario ang sumalo sa amin. Nanigas si Ryan. Isa na namang kasalanan ng kumpanya niya na sinalo ni Rosario. Sir Ryan, tawag ni Mang Antonio. Inabot nito ang isang tasa ng mainit na kape. Tinanggap ito ni Ryan. Mainit, mabango. Bukas, sabi ni Mang Antonio, ang boses ay naging seryoso. Mawawala na ang bahay na ito. Dito ko pinalaki ang mga anak ko. Dito namatay ang asawa ko. Alam ko sa papel ninyo illegal settlers kami. Pero sir, tao rin kami. Tinitigan ni Ryan ang matanda. Nakita niya ang dignidad sa kabila ng kahirapan. Nakita niya ang mukha ng mga taong tinawag niyang sagabal sa progress. Hindi ko alam. Bulong ni Ryan, hindi ko alam na ganito. Ngayong alam mo na. Tanong ni Kian mula sa likuran. Anong gagawin mo? Hindi nakasagot si Ryan agad. Lumabas siya ng bahay. Ang hangin ay malamig. Naglakad siya papunta sa dulo ng riverside kung saan natatapos ang mga bahay at nagsisimula ang bakanteng lote. At doon nakita niya sila. Nakaparada sa dilim, tila mga dambuhalang hayop na natutulog. 5 bulldozer, 3 backhoe, 2 wrecking crane. Lahat ay kulay dilaw. Lahat ay may tatak na Terry Dev. Ang mga makinang ito ay nakahanda na para sa umaga. Ang mga ito ang wawasak sa klinika kung saan ginamot si Mang Antonio. Ang mga ito ang dudurog sa bahay kung saan tumawa si Rosario. Hinawakan ni Ryan ang malamig na bakal ng isang bulldozer. Bukas ng 8:00 ng umaga aandar ang makinang ito. May mga pulis na darating para itaboy ang mga tao. Magkakagulo. May masasaktan. At lahat ng yun mangyayari dahil sa pirma niya. Tumunog ang cellphone ni Ryan. Si Attorney Gonzales ang head ng legal department ng kumpanya niya. Sinagot ni Ryan. Sir Ryan, sabi ng abogado sa kabilang linya, ready na po ang demolition team para bukas. Nakausap na namin ang police chief. Secured na ang perimeter. Sisiguraduhin naming malinis ang lupa bago mag-lunch. Tinitigan ni Ryan ang mga bahay na may markang X. Narinig niya ang pag-iyak ng isang sanggol sa di kalayuan. Sir, nandyan pa po kayo? Tanong ng abogado. Huminga ng malalim si Ryan. Ang desisyong gagawin niya ngayon ay magbabago ng lahat. Hindi lang ng Riverside, kundi ng buong buhay niya. Gonzales, sabi ni Ryan, ang boses ay matatag. Yes, sir. Ihanda mo ang board meeting bukas. Emergency meeting. 9:00 ng umaga. Board meeting. Pero sir, nandoon kayo dapat sa groundbreaking ceremony. Gawin mo ang sinabi ko. Utos ni Ryan. Pinatay niya ang tawag. Tumingin siya kay Kian na nakatayo sa likod niya. Kian, sabi ni Ryan. Ano yon? Sabihin mo sa mga tao, huwag silang aalis bukas. Huwag silang mag-iimpake. Kumunot ang noo ni Kian. Anong pinaplano mo? Huwag mong paasahin ang mga tao kung wawasakin mo rin naman sila. Hindi ko sila wawasakin, sabi ni Ryan habang tumitingin sa higanting crane na may pangalan niya. Ang wawasakin ko ay ang halimaw na nilikha ko. Tumalikod si Ryan at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Ang laban ay hindi sa Riverside. Ang tunay na laban ay nasa boardroom, sa gitna ng mga taong nakasuot ng mamahaling suit na katulad niya ang mga taong ang tanging Diyos ay ang salapi. At sa laban na yon kailangan ni Ryan na maging mas matapang kaysa sa kahit anong bulldozer. 9:00 ng umaga. Ang conference room ng Terry Development Corporation sa 70 palapag ay singlamig ng yelo. Ang mahabang mesa na gawa sa mahogany ay pinalilibutan ng 10 pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya ang board of directors. Tahimik sila, pero ang katahimikan ay puno ng inis. Ang mga schedule nila ay nasira dahil sa emergency meeting
na ipinatawag ni Ryan. Nagbubulungan sila tinitingnan ang kanilang mga mamahaling relo. Nagtataka kung bakit wala pa ang CEO. Bumukas ang pinto. Pumasok si Ryan. Iba ang itsura niya ngayon. Wala ang kanyang karaniwang perpektong suklay. Ang kanyang suit ay luma na ito ang suit na suot niya kagabi. Sa ospital, medyo gusot walang kurbata. Ang kanyang mga mata ay mapula at may eye bags tanda ng walang tulog. "Good morning!" Bati ni Ryan, hindi na nag-abalang umupo sa kabisera. Tumayo siya sa dulo ng mesa, humawak sa sandalan ng upuan para suportahan ang sarili. "Ryan," panimula ni Mr. Tan, ang pinakamatanda sa board at ang tumatayong chairman. "Ano ang ibig sabihin nito? Dapat ay nasa Riverside ka ngayon para sa groundbreaking. Nakaset up na ang media." "Walang groundbreaking na mangyayari." Diretsyong sagot ni Ryan. Ang boses niya ay paos pero buo. "Ipinatawag ko kayo para ipaalam na kinakansela ko ang Riverside Project." Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa kwarto. Tila hindi nila naintindihan ang sinabi niya. Pagkatapos sumabog ang ingay. "Ano? Nababaliw ka na ba? Ryan, bilyon-bilyong piso ang nakataya dito." Tumayo si Mr. Tan, namumula ang mukha. "Ryan, may mga kontrata na tayo. Nakabayad na tayo sa mga contractors. Pre-sold na ang 60% ng residential units. Kung kakansilahin natin ito ngayon, babagsak ang stocks ng kumpanya. Magdedemanda ang mga investors." "E di hayaan niyong magdemanda sila." Sagot ni Ryan na lalong ikinagulat ng lahat. "Bayaran natin ang penalty. Ibalik natin ang pera ng mga buyers." "Saan tayo kukuha ng pambayad?" Sigaw ng CFO na si Mrs. Lim. "Mauubos ang liquid assets natin. Ryan, bankruptcy ang pinag-uusapan natin dito. Mas mabuti nang mawalan ng pera kaysa mawalan ng kaluluwa." Sagot ni Ryan. Kinuha niya ang folder na dala niya at inihagis sa gitna ng mesa. Kumalat ang mga litrato. Litrato ni Mang Antonio at ng kanyang nagnanaknak na paa. Litrato ng mga batang naglalaro sa putikan ng Riverside. Litrato ni Nanay Rosario na nakaratay sa ospital. "Tingnan niyo yan," utos ni Ryan. "Yan ang Riverside Project. Hindi lupa ang wawasakin natin, buhay ng mga tao. Ito ba ay dahil sa katulong mo?" Ang boses na yon ay nanggaling sa likuran. Bumukas ang pinto at pumasok si Vanessa. Hindi siya miyembro ng board pero ang pamilya niya ay isa sa major shareholders. Nakasuot siya ng pulang power suit, mukhang handang pumatay. Naglakad si Vanessa palapit sa mesa, tiningnan ang mga litrato at tumawa ng mapakla. "Gentlemen, ladies," sabi ni Vanessa humaharap sa board. "Huwag kayong maniwala sa kanya. Si Ryan ay hindi na sa tamang pag-iisip ngayon." "Vanessa, lumabas ka?" babala ni Ryan. "No, Ryan. They need to know." Humarap si Vanessa kay Mr. Tan. "Kagabi, sinugod niya ako sa ospital. Binato niya ako ng tubig. Nagwawala siya. Obsessed siya sa matandang katulong na yon, to the point na handa niyang sunugin ang kumpanyang ito." Nagbulungan ang mga board members. Tiningnan nila si Ryan na may halong awa at pagdududa. "Mental instability," sabi ng isang board member. "Unfit to lead." "Hindi ako baliw at madiing," sabi ni Ryan. "Nagising lang ako sa katotohanan. Ang lupang iyon, may kasaysayan ang pamilya ko doon. Utang na loob natin sa mga taong yon. Kung bakit tayo nandito ngayon." "Utang na loob?" singhal ni Vanessa. "Business ito, Ryan, hindi charity. Kung gusto mong tumulong sa mahihirap, gamitin mo ang sarili mong pera. Huwag ang pera ng kumpanya." "Gagawin ko," sigaw ni Ryan. "Kung kailangang ibenta ko ang lahat ng shares ko para bayaran ang penalty, gagawin ko. Pero hindi tuloy ang demolisyon." "I motion for a vote," biglang sabi ni Mr. Tan. Ang boses nito ay malamig at seryoso. "A vote of no confidence. Tanggalin natin si Ryan bilang CEO, effective immediately." Nanlaki ang mata ni Ryan. "Hindi niyo pwedeng gawin yan.
Ako ang may-ari ng majority shares. Hindi na ngayon. Ngumisi si Vanessa. Naglabas siya ng dokumento. Dahil sa reckless behavior mo nag-activate ang clause sa shareholders agreement. Kapag ang CEO ay gumawa ng desisyon na maglalagay sa kumpanya sa imminent financial ruin, may karapatan ng board na i-override ang desisyon niya at i-freeze ang assets niya. Tiningnan ni Ryan si Mr. Tan. Totoo ba to eh? Tumango si Mr. Tan hindi makatingin ng diretso. I'm sorry Ryan, pero kailangan naming protektahan ang kumpanya. Kung itutuloy mo ang cancellation, wala kaming choice. Napatingin si Ryan sa paligid. Ang mga taong ito, mga kaibigan ng tatay niya, mga mentor niya. Ngayon handa silang isakripisyo siya para sa profit margin. Naramdaman ni Ryan ang bigat ng sitwasyon. Wala siyang kakampi dito. Fine, sabi ni Ryan. Inayos niya ang kanyang gusot na coat. Tanggalin niyo ako. I-freeze niyo ang assets ko. Kunin niyo ang opisina ko, ang kotse ko, ang lahat. Pero bilang majority shareholder, may veto power pa rin ako sa mga major projects. At gamit ang kapangyarihang yon naglalabas ako ng cease and desist order para sa Riverside Project habang nasa legal review pa ang status ko. Natigilan ng board. Alam nilang tama si Ryan. Kahit tanggalin siya bilang CEO, ang ownership niya ay hindi mawawala agad-agad. Ang legal battle ay tatagal ng buwan o taon. Habang nag-aaway tayo sa korte. Sabi ni Ryan, tinititigan si Vanessa sa mata. Walang bulldozer na gagalaw, walang bahay na masisira. Katahimikan. Nanalo si Ryan sa round na ito, pero alam niyang pansamantala lang. Meeting adjourned, deklara ni Ryan. Tumalikod siya at naglakad palabas ng boardroom. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Alam niyang, sa paglabas niya sa pintong yon, wala na siyang babalikan. Wala na siyang kumpanya. Nang makalabas si Ryan, naiwan sa loob si Vanessa at ang galit na board. Mr. Tan, baling ni Vanessa sa chairman. Hindi tayo pwedeng maghintay ng legal review. Bawat araw na delay, milyon ang nawawala. Anong gusto mong gawin namin, Vanessa? Tinali niya ang mga kamay namin. Sagot ni Mr. Tan. Ngumiti si Vanessa. Isang nangiting walang bahid ng kabutihan. Tinali niya ang kamay ng kumpanya daw, bulong ni Vanessa. Pero ang mga contractor sa site, hindi sila empleyado ng Terry Development. Third party sila. Kumunot ang noo ni Mr. Tan. Vanessa, illegal yan. Accidents happen. Kibit-balikat ni Vanessa. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Kung sakaling magkamali ng dinig ang foreman at ituloy ang demolisyon, well, tapos na ang trabaho bago pa makarating ang court order. Magbabayad lang tayo ng fines, pero at least malinis na ang lupa. Nagkatinginan ang mga board members. Walang umangal. Ang katahimikan nila ay pagsang-ayon. Lumabas si Vanessa sa balcony ng conference room. Tinawagan niya ang foreman ng demolition team. Hello. Sagot ng nasa kabilang linya, maingay ang background. Foreman, sabi ni Vanessa habang pinapanood ang view ng Maynila. Nagbago ang plano. Huwag niyong intindihin ang memo galing kay Ryan Terry. Ituloy niyo ang operasyon. Ma'am, pero may tumawag na sekretary kanina. Hold daw muna. Nagtatakang sagot ng foreman. Sino ang nagpapasweldo sa'yo? Ang sekretary o ang board? Pananakot ni Vanessa. Gawin niyo na. Ngayon na. At bilisan niyo. Gusto kong patag na ang lugar na yan bago mag-lunch. Masusunod, ma'am. Binaba ni Vanessa ang telepono. Sa ibaba sa lobby naglalakad si Ryan palabas ng building. Pakiramdam niya ay nanalo siya. Pakiramdam niya ay nailigtas niya ang Riverside. Hindi niya alam na sa kabilang dulo ng lungsod, ang mga makina ay nagsisimula ng umungol at ang anino ng panganib ay papalapit na sa mga taong ipinangako niyang protektahan. Ang lupa sa Riverside ay yumayanig. Hindi ito lindol. Ito ay ang sabay-sabay na pag-andar ng 5 dambuhalang bulldozer. Ang usok mula sa mga tambutso nito ay humalo sa alikabok, bumubuo ng maitim na ulap na tumatakip sa sikat ng araw. Ang tunog ng mga makina
ay parang ungol ng mga gutom na hayop na handang lumapa. Nakatayo si Kian sa gitna ng kalsada kasama ang mga kapitbahay. Ang akala nilang tagumpay kanina ay naging isang bangungot. Sabi ni Ryan ititigil niya. Sigaw ng isang ginang habang yakap ang kanyang umiiyak na anak. Naniwala ka naman sa mayaman na yon. Sigaw pabalik ni Kian ang kanyang boses ay basag sa galit at pagkadismaya. Pinaglaruan lang tayo. Pinaasa lang tayo para hindi tayo makapaghanda. Humarang si Kian sa daan. Kasama niya ang mga kalalakihan ng Riverside. Bumuo sila ng kadekade ng tao. Human barricade. Sa harap nila ang foreman ng demolition team ay nakatayo sa ibabaw ng lead bulldozer. Hawak nito ang radyo, nakatanggap ng utos mula kay Vanessa na huwag huminto kahit anong mangyari. Tabi! Sigaw ng foreman gamit ang megaphone. May utos kami. Kung ayaw niyong masaktan, umalis kayo dyan. Dito lang kami. Sagot ni Mang Antonio. Kahit pilay nakatayo siya sa tabi ni Kian, hawak ang kanyang saklay na parang sandata. Dito kami pinanganak, dito kami mamamatay. E di mamamatay nga kayo. Senyas ng foreman sa driver. Abante. Umandar ang bulldozer. Ang malalaking gulong na bakal ay gumiling sa lupa. Dahan-dahan pero walang tigil. Napaatras ang mga tao sa takot. Ang init ng makina ay nararamdaman na nila sa kanilang mga mukha. Samantala, sa EDSA, ang sasakyan ni Ryan ay tila lilipad sa bilis. Binabagtas niya ang traffic busina ng busina. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa dibdib niya. Tumawag si Kian sa kanya kanina, minumura siya, tinatawag siyang sinungaling. Doon niya nalaman ang ginawa ni Vanessa. Sagutin mo, Gonzales. Sigaw ni Ryan sa kanyang telepono habang tinatawagan ang hepe ng pulisya. Sir Ryan, papunta na ang mga mobile patrol. Sagot ng abogado sa kabilang linya. Pero traffic, baka hindi sila umabot. Kailangan nilang umabot. Bulyaw ni Ran. Iinapakan niya ang silinyador. Wala siyang pakialam kung mabangga siya. Ang nasa isip lang niya ay ang mga tao sa Riverside. Ang nasa isip niya ay si Nanay Rosario na nasa ospital na siguradong madudurog ang puso kapag nalaman nitong nawasak na ang tahanan niya. Pero mali si Ryan. Wala sa ospital si Nanay Rosario. Sa Riverside sa gitna ng kaguluhan isang taxi ang huminto sa gilid ng kalsada. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang matandang babae. Naka-hospital gown pa rin ito. May nakasuksok na bulak at tape sa braso kung saan niya binunot ang dextrose. Ang mukha niya ay putla, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, pero ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Nanay, sigaw ni Kian nang makita siya. Anong ginagawa mo dito? Bumalik ka sa ospital. Hindi nakinig si Rosario. Naglakad siya pasuray-suray, lagpas sa human barricade, lagpas kay Kian, lagpas kay Mang Antonio. Naglakad siya papunta sa gitna ng daan, diretso sa harap ng paparating na bulldozer. Itigil niyo yan, sigaw ni Rosario. Ang boses niya ay mahina dahil sa sakit pero puno ng awtoridad. Nakita siya ng driver ng bulldozer. Nag-alangan ito saglit. Pero sumigaw ang foreman. Huwag kang hihinto. Drama lang yan. Tatabi din yan kapag malapit na. Hindi tumabi si Rosario. Pumikit siya at nagdasal. Kung ito ang huling gagawin niya para sa pamilyang pinili niya, tatanggapin niya ito ng buong puso. Ang bakal na ngipin ng bulldozer ay ilang metro na lang ang layo sa kanya. Ang anino ng makina ay nilamon na ang maliit niyang katawan. Napatili ang mga tao. Napapikit si Kian tumakbo para iligtas ang matanda, pero huli na ang lahat. At sa sandaling iyon, isang itim na SUV ang humarurot papasok sa construction site. Binangga ng SUV ang bakod na yero, lumipad ang mga debris sa hangin. Hindi ito huminto. Dire-diretso ito sa pagitan ng bulldozer at ni Nanay Rosario. Isang matinis na tunog ng preno ang umalingaw-ngaw. Umikot ang sasakyan.
at huminto ng pahalang nagsisilbing harang. Bumukas ang pinto ng driver. Lumabas si Ryan. Gusot ang damit pawisan, nanginginig sa adrenaline. Itigil niyo ang putang inang makina na yan. Sigaw ni Ryan ng boses ay dumadagundong na parang kulog. Huminto ang driver ng bulldozer. Inches na lang ang layo ng blade sa pinto ng SUV ni Ryan. Bumaba ang foreman, galit na galit, no? Sino ka ba? Sabi ni Ma'am Vanessa, walang hihinto. Natigilan ang foreman nang makita niya kung sino ang sumigaw. Si Ryan Terry. Ang may-ari ng kumpanyang nagpapasweldo sa kanila. Naglakad si Ryan palapit sa foreman. Ang mukha ni Ryan ay hindi maipinta sa galit. Walang sabi-sabi, sinuntok niya ang foreman sa mukha. Bumagsak ang lalaki sa lupa. Sinabing itigil, hindi ba? Sigaw ni Ryan habang nakatayo sa ibabaw ng foreman. Sino ang boss mo? Si Vanessa. Ako ang may-ari ng Terry Development. Ako ang pumipirma ng tseke nyo at sinasabi ko sa'yo kung ginalusan nyo ang kahit isang tao dito, ipapakulong ko kayong lahat. Katahimikan. Pinatay ng driver ng bulldozer ang makina. Sumunod ang iba. Ang ingay at usok ay dahan-dahang nawala. Humarap si Ryan sa likuran niya. Nakatayo doon si Nanay Rosario, nakasandal sa hood ng kotse ni Ryan, gulat na gulat. Nanginginig ang buong katawan nito, hindi makapaniwala sa nakita. Lumapit si Ryan sa kanya. Nawala ang tapang sa mukha ng binata at napalitan ng matinding takot at pag-aalala. Nanay? Bulong ni Ryan. Biglang bumigay ang tuhod ni Rosario. Sinalo siya ni Ryan bago pa ito bumagsak sa lupa. Umupo si Ryan sa alikabok kalong ang matanda. Niyakap niya ito nang mahigpit, parang batang takot na takot. Mawala ng ina. Bakit ka lumabas ng ospital? Umiiyak na tanong ni Ryan. Papatayin mo ba ako sa pag-aalala? Hinawakan ni Rosario ang mukha ni Ryan. Ang kamay niya ay nanginginig, pero mainit. Tinitigan niya ang mukha ng alaga, ang mukhang puno ng putik, pawis at luha. Akala ko, tinalikuran mo na kami. Mahinang sabi ni Rosario. Hindi iling ni Ryan, humahagulgol. Hindi ko kayo tatalikuran. Kahit kailan. Patawarin mo ako, nanay. Patawarin mo ako sa lahat. Lumapit ang mga tao. Si Kian, si Mang Antonio ang mga kapitbahay. Pinalibutan nila si Ryan at Rosario. Nakita ni Kian kung paano yakapin ng walang pusong bilyonaryo ang kanilang nanay. Nakita niya kung paano nito hinarangan ang bulldozer gamit ang sarili nitong sasakyan at katawan. Dahan-dahang nawala ang galit sa dibdib ni Kian. Sa di kalayuan narinig nila ang sirena ng mga pulis. Dumating na ang mobile patrol na ipinatawag ni Ryan. Bumaba ang mga pulis, dala ang cease and desist order. Inaresto ang foreman. Pinaalis ang demolition team. Naiwan si Ryan sa gitna ng kalsada, yakap pa rin si Rosario. Ang kanyang mamahaling suit ay sira na at marumi. Ang kanyang sasakyan ay may yupi. Ang kanyang reputasyon sa mga business circle ay siguradong sira na. Pero habang tinitingnan niya ang mga mukha ng mga taong nakapaligid sa kanya, mga mukhang hindi na puno ng galit kundi ng pag-asa, alam ni Ryan na ito ang pinakamagandang desisyong ginawa niya sa buong buhay niya. Tumingala si Ryan. Ang usok ng bulldozer ay nawala na. Ang sikat ng araw ay tumama sa mukha nilang lahat. Tapos na, sabi ni Ryan kay Rosario. Tapos na ang demolisyon. Wala nang aalis. Ito ang tahanan nyo. Ito ang tahanan natin. Ngumiti si Rosario, isang nangiting umabot sa kanyang mga mata bago siya tuluyang nawala ng malay sa bisig ng kanyang anak-anakan. Panatag na ang loob na ligtas na ang lahat. 6 na buwan na ang nakalipas mula noong araw na hinarangan ni Ryan ang bulldozer. Ang araw sa Riverside ay sumisikat na ngayon sa isang bagong tanawin. Wala na ang mga barong-barong na tagpi-tagpi. Wala na rin ang amoy ng nabubulok na basura na humahalo sa ilog. Sa halip, ang hangin ay amoy semento, bagong pintura at amoy ng ginisang bawang at sibuyas na nagmumula sa community kitchen.
Nakatayo si Ryan sa gitna ng open grounds. Hindi na siya nakasuot ng Italian suit. Nakasuot siya ng simpleng puting polo shirt maong at safety shoes. May hawak siyang plano pero hindi ito plano ng isang higanting mall. Ito ang plano ng Villa Rosario, isang medium-rise housing project na dinisenyo para sa mga residente, hindi para paalisin sila. Sir Ryan, tawag ni Kian, lumingon si Ryan. Si Kian na dati ay handang makipagpatayan sa kanya ay isa na ngayong site manager. Nakasuot ito ng hard hat at may dalang clipboard. Dumating na ang delivery ng hollow blocks. Report ni Kian. Kaso kulang ng 500. Sabi ng supplier na ipit daw sa pier. Napakamot ng ulo si Ryan pero nakangiti. Sige, tawagan mo si Mr. Go. Sabihin mo ako ang kakausap. Kapag narinig niya ang pangalan ko, alam niyang hindi pwedeng madelay to. Tumawa si Kian. Iba talaga kapag may pangalan no. Pero seryoso sir. Salamat. Kung wala ka, wala kaming trabaho ngayon. Tinapik ni Ryan ang balikat ni Kian. Kung wala kayo, Kian, wala akong kaluluwa ngayon. Quits lang tayo. Naglakad si Ryan papunta sa pavilion kung saan nagaganap ang isang simpleng salo-salo. Ito ang araw ng turnover ceremony para sa unang building. Walang media, walang mayor, walang ribbon cutting na ginagamitan ng gintong gunting. Ang naroon lang ay ang mga pamilyang nakatira doon. Sa isang mahabang mesa, nakahain ng pansit puto at malalamig na inumin. Nakita ni Ryan si Mang Antonio na ngayon ay naglalakad na gamit ang isang maayos na tungkod, hindi na saklay. Magaling na ang sugat nito. Salamat sa tuloy-tuloy na gamutan na sagot ni Ryan. Sir Ryan kain na. Anyaya ni Mang Antonio. Umupo si Ryan sa tabi ng matanda. Walang special treatment. Kumuha siya ng paper plate at naglagay ng pansit. Sa gitna ng kasiyahan napansin ni Ryan ang isang magazine na nakapatong sa mesa. Sa cover nito ay ang mukha ng isang pamilyar na babae si Vanessa. Headline, Socialite Vanessa sangkot. Sa investment scam tumakas pa Europe. Tinitigan ito ni Ryan sandali. Naalala niya ang babaeng muntik na niyang pakasalan. Ang babaeng sumisimbolo sa buhay niya noon, maganda sa labas, pero bulok sa loob. Kung hindi nangyari ang gulo sa Riverside, siguro ay kasama siya sa scam na yon. Siguro ay nakakulong na siya ngayon o nagtatago. Isinara ni Ryan ang magazine at itinabi. Wala na siyang naramdamang galit o panghihinayang. Ang Vanessa at ang lumang Ryan ay pareho ng mga multo ng nakaraan. Malalim ata ang iniisip mo anak. Napatingala si Ryan. Nakatayo sa harap niya si Nanay Rosario. Nakadress ito ng kulay asul ang paborito nitong kulay. Maaliwalas ang mukha medyo tumaba na ng kaunti at bumalik na ang kulay sa kanyang mga pisngi. Hindi na ito ang matandang inalila niya. Siya na ngayon ang tumatayong ina ng buong komunidad. Mabilis na tumayo si Ryan at inalalayan si Rosario na umupo. Nanay, huwag ka nang masyadong naglalakad. Sabi ng doktor, kailangan mo pang magpahinga. Saway ni Ryan pero puno ng lambing ang boses. Ngumiti si Rosario at hinawakan ang kamay ni Ryan. Ano ka ba? Ang lakas-lakas ko na. Salamat sa'yo. Hindi nanay. Iling ni Ryan. Kumuha siya ng baso ng tubig at inilagay sa harap nito. Salamat sa'yo. Kung hindi mo ako tinuruan, kung hindi mo ako pinatawad, wala ang lahat ng ito. Tumingin si Rosario sa paligid. Nakita niya ang mga batang nagtatakbuhan sa playground na ipinatayo ni Ryan. Nakita niya ang mga nanay na nagkukwentuhan sa harap ng kanilang mga bagong unit. Alam mo ba kung anong tawag nila sa lugar na ito? Tanong ni Rosario. Villa Rosario, sagot ni Ryan. Hindi iling ng matanda. Ang tawag nila dito, lupang pangako. Kasi akala nila, pangako na lang na mapapako. Pero tinupad mo, Ryan. Tinupad mo. Naramdaman ni Ryan ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Sa loob ng maraming taon, nasanay siyang tawaging Boss Bamban Sir o Mr. CEO. Pero ang marinig na tinupad niya ang isang pangako iyon ang titulong pinakamahalaga sa kanya. May ibibigay ako sa'yo, sabi ni Ryan. Dumukot siya sa bulsa
at inilabas ang isang maliit na susi. Ano ito? Tanong ni Rosario. Susi ng Unit 101, paliwanag ni Ryan. Nasa ground floor, malapit sa garden, 2 kwarto, air-conditioned, at may malaking kusina. Pero nanay, hindi para ipagluto ako ha. Kusina, yon para makapagluto ka ng gusto mo kung kailan mo gusto. Tinitigan ni Rosario ang susi. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ito. Ryan, may bahay naman ako sa probinsya. Ito ang bahay mo, nanay. Putol ni Ryan. Lumuhod siya sa harap ng matanda, hindi alintana kung marumi ang semento. Hinawakan niya ang parehong kamay nito. Dito ka nababagay, kasama ng mga taong mahal mo, kasama ni Kian, kasama ni Mang Antonio. Huminto siya at tumingin sa mata ni Rosario. At gusto ko sana dito na rin ako tumira. Nagulat si Rosario. Ano, iiwan mo ang penthouse? Tumawa si Ryan. Masyadong mataas doon, nanay. Mahirap huminga. Masyadong tahimik. Dito buhay ang paligid. Nagpa-reserve ako ng unit sa 3rd floor. Hindi kasing laki ng penthouse pero sapat na. Tumulo ang luha ni Rosario. Niyakap niya si Ryan ng mahigpit. Welcome home, anak. Bulong ni Rosario. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ryan ang init ng yakap na hinahanap-hanap niya mula pa noong bata siya. Ang yakap na akala niya ay mabibili ng pera pero nakukuha lang pala sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Kainan na. Sigaw ni Kian mula sa kusina, may daladalang malaking kaldero ng espesyal na arroz caldo ni Nanay Rosario. Tumayo si Ryan. Kinuha niya ang sandok mula kay Kian. Ako na, sabi ni Ryan. Sir, sigurado ka? Gulat na tanong ni Kian. Oo naman. Umupo kayo. Ako ang magsisilbi ngayon. At iyon ang ginawa ni Ryan. Ang lalaking dating nagagalit kapag malamig ang kape ngayon ay masayang nagsasandok ng mainit na arroz caldo para sa mga taong dati niyang itinuring na basura. Bawat mangkok na inaabot niya ay may kasamang ngiti. Bawat salamat po Sir Ryan na naririnig niya ay mas masarap pakinggan kaysa sa palakpakan ng mga shareholders. Habang lumulubog ang araw nagkulay kahel ang kalangitan sa ibabaw ng Villa Rosario. Ang anino ng mga bagong gusali ay hindi na nakakatakot. Ang mga ito ay nagsisilbing lilim proteksyon para sa mga pamilyang naninirahan doon. Umupo si Ryan sa tabi ni Nanay Rosario habang pinapanood nila ang paglubog ng araw. Mas maganda pala ang view dito kaysa sa ika-40 floor, sabi ni Ryan. Bakit naman, tanong ni Rosario? Tumingin si Ryan sa paligid sa mga ngiti sa mga pamilya sa komunidad na nabuo mula sa pagguho. Kasi dito, nanay. Sagot ni Ryan. Abot kamay ko ang langit. Isinandal ni Nanay Rosario ang ulo niya sa balikat ni Ryan. Ang anino ng kahapon ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng liwanag ng isang bagong umaga. At sa wakas, si Ryan Terry ang bilyonaryong nawala sa sarili niyang kastilyo ay nakauwi na rin.